talagang nagkalabasan kung sino scammer Oo. Diba? Nagkalabasan kung sino scammer. Si Kapunan, hindi Oo. na nakapagpigil eh. At nakita talaga rito na nadadagdagan yung mga abogado ni BP Sara na mga judge na convert na ng abogado. Si Amy Marcos. Marami, di ba? Mga nakikita natin at nakita natin dito na hindi lang pala sila Mary Grace Piatos yung mga pangalan dito na nabunyag. Meron rin palang si Andy Lim. At abangan natin dyan yung pinsan ni Andy Lim na si Ann Liwanag. Ang liwanag. Oo. Meron ba yun? Meron ba yun? Di ba? Parang wala kasi ang liwanag. May kumakalat sa social Oo. media ng mga listahan, yung angkatin ng Fukiko. Oo. Ano ba yun? Fake po yun, hindi po yung lumalabas, no? Kasi, Kasi kikinya kinuto. Hapon Alam yun, nyo ba, hapon. alam nyo ba, nakapag-alaman ko na may alias din si Robin, nakatanggap din. ano, Kupal. si Mr. Ku. Yun ang alias niya, nakatanggap din. Grabe, no? Pero kung titingnan nyo mga kababayan, etong Article 1 na to, di ba? Article 1, confidential funds. Fund. Ang dami nating nalaman, Sinasabi kasi, di ba dati, nung panahon pa ng HOR, hiring-hiring doon, sabi, bakit nyo inuusisa yung confidential fund? Confidential nga yan. Yan yung mga banat ng mga abogado ng mga DDS. Pag sinabi confidential, siguro alam nyo naman, confidential, hindi pwedeng pakialaman. Hindi pwedeng correct. ilabas. Sabi pala nung nung abogado na Si Attorney witness Wamil. Ang confidential po, kung ano yung impormasyon na binigay. Di ba? Ang hindi confidential, ang dapat nang inaalam dyan, kung magkano yung binigay, at saka kung sino binigyan. Hindi yung bakit binigyan. Yun pala ang confidential. Bakit binigyan kung anong impormasyon, yun ang confidential. At public funds yan eh. Oo, kasi nga public funds, pera ng taong bayan niya, dapat alam natin kung magkano yung binigay doon. Saan ginamit. Di ba? Gaya nun, bumili ng sangkaterbang gamot. Inaklak. Natopa. Hindi, payag ka ba? Pero halimbawa ikaw asset ka, informant ka. Babayaran ka ng gamot worth 70,000. Tanga ka pag pumayag ka nun. Puro biogesic. Hindi. Siyempre, hindi. Ako, di ba? Kahit kailangan ko talaga ng gamot, if there's a choice between cash and medicines, syempre cash kukunin ko. And logistically, mas mahirap dalhin yung gamot. Correct. Mas mag-e-effort ka pa. Pila ka pa sa Mercury Drugs o sa generic. Saka anong sakit yung sa isang tao bibigyan mo ng gamot? And yung expiration nun. Oh, di Kung ba? worth 70,000, good for 5 years yun. 70,000 sa 20 million. Hindi, 70,000. Isang ano lang yun. Acknowledgement receipt lang yun. Saka ibibigyan mo ng gamot na worth 70,000, baka malapit na mamatay yun. Hindi na asset yun. Liability na yun. Hindi, sa bagay, yung minsan sa mga misis nyo, di ba, mainit ulo. Yung gamot ay pera. Di ba? Alam nyo, imposible talagang nagamit yung gamot, Ako lang, opinion ko lang to, Hindi ako naniniwalang gamot ang binili dyan. Hindi ako naniniwala. Kasi dapat, sinabi ko saang drugstore. Correct. Diba? Tapos hindi dapat acknowledgement, dapat resibo. Diba? Kasi kung hindi mali, sigurado ko hindi pipitsuging drugstore yung binilihan na walang resibo. 70,000, sinong maliit na drugstore makakapag-provide ng ganyan karaming gamot? Yun lang, no? Diba? Kapalerista, yung mga ganong supplies, medicines, office supplies, tables, equipment, dapat talaga may sales invoice yan at official receipt. Kung wala, no, questionable talaga yung acknowledgement receipt lang. Correct. Ngayon, meron naman mga acknowledgement receipt na talagang walang resibo. Like, yung pagbili nila ng information. Information, Yung diba? intel. Okay lang yun. Acceptable naman daw yun. Ang problema, kapag meron kang acknowledgement receipt na ganun, like intel, purchase of intel, no, dapat may kaakibat pa na report yun. Yun kung naging successful ba. Kaso wala eh. Dapat i-describe yun kung ano yung naging operation at kung nagkaroon ba ng successful operation because of that intel information, no? Because of that intel, nagkaroon ba ng successful operation. Okay yun doon. Kaso, itong present ng opisina ng Vice President, lahat puro acknowledgement receipt lang. At sila lang yung opisina na puro acknowledgement. Sila lang. Kaya sabi ko, may content ako ka-coffee, palerista, no? Kunwari, sa small, dali na lang natin sa isang small organization or small company. Kunyari, may nilabas kayo, kahit 10 million na lang, wag na 125 million. Bilang may-ari, ikaw yung responsible doon sa kumpanya. Papayag ka ba na ibigay lang sa iyo ng tao mo acknowledgement receipt? Sinampal ko yun. Sinampal ko agad yun. Diba? Ganun. Tinanggal mo na agad. 10 million acknowledgement. Kaya yun yung challenge ko sa mga senator judges. Kung sa inyo yung kumpanya, kung kayong head of agency, no, kayong mga senador, papayag kayo na acknowledgement receipt, wala nang iba.
Kaya yung mga bias sa Ganun lang senator kasimple. judges, okay lang Ganun sa lang kanila kasimple. Kasi pera ng taong bayan naman. Kaya nga, Walang pakialam. hindi nila kaya kung ano-ano pag tinatanong, ito si Robin. Ako, parang gigigil ako eh. Bobongan eh. Robin eh. Saka po ba pinanganak? Grabe. Nakalungkot ka na ba? Nakarating ka na ba sa bundok? Nakarating ka ba sa mga liblib lugar? Alam mo ba yung matinding terrorism na sinasapit ng Pilipinas? No? Napaka-irrelevant na mga tanong. Napaka-stupid na mga tanong. No? Hindi, Hindi trabaho ng hindi, ang- COA auditor yun eh. Ah. Ang Di ba? itatanong niya sana, iaano niya yung confidential fund sa mga sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga terrorism. Kaso hindi niya mai-connect. Hindi niya mai-connect kaya nagpahinga na. Di ba? Ang linya niya, pag na-corner na siya, kasi nababara siya Oh. ni Wamil boss, tawag niya kay presiding officer, Chis Escudero, boss, pag-avail na lang ako ng next round. Hindi, Boss talaga. De, by the way, gusto ko lang punahin yung mga kapwa ko CPAs, no, si Kalilong, si Wamil, Wamil. Wamil, Si Wamil. parehong CPA siya, no? Hindi sila natinag sa cross-examination at hindi sila natinag ng mga senador. Pansin niyo ba? Oh. Talagang buo ang kanilang loob na sagutin ang lahat ng tanong. Alam mo kung bakit? Bakit? Nagsasabi na totoo. Correct. Diba? Nagsasabi ng totoo. Isipin mo na lang isipin nyo. Kung sa cross-examination o kaya sa direct examination, 18 Marines yan. Oh. Ano po kasi wala pa yung script eh. Or titingin kay baligod. Okay, may defensor. Sabi, sir, di ba? Kasi nga, yung sinasabi ng mga witness na to, personal knowledge nila. Oo. Personal nilang na-witness. Personal nilang kaalaman. Kaya kahit pa ikot-ikutin ng mga senador na yan, at kahit i-cross-examine pa, hindi sila naliligaw. Kasi nga, pawang katotohanan, yung sinasabi nila. Tama. Diba? Tama. Oh. Ano ko lang, i-highlight ko lang, no? Kasi nagtitrending itong dalawang CPA na to Ayun. Nagtitrending sila online kasi parang pinupuna yung Central Luzon State University. Kasi parehas yan, itong agent ng NBI at itong si Attorney Wamil, parehas silang graduate ng Central Luzon State University. Oh. Parang coincidence lang yan, parang maganda pala ang produkto ng mga state universities. Totoo Yun ang yun. napapansin nila. Oo. Parehas sila nang galing sa isang school na yun dyan sa Luzon. Oh. Tapos, ang ganda ng performance. Kahit, di ba, ini-intimidate na sila ng mga senator judges Hindi nagtumitiklop. Ka-coffee, yung mga state universities kung saan nag-aaral ang maraming mahihirap na Pilipino Na matatalino. pero may utak. O ba yun? No? Katulad na lang eskwelahan ko. Polytechnic University of Correct. the Philippines. Correct, correct. Ang dami naming CPAs dyan na napuproduce. Ang dami nagtatop notcher. Even nung panahon namin. No? Talagang magagaling. Kasi talagang, may siguro yung extra drive sa kanila yung galing sa hirap eh. Oo. Di ba? Kaya talagang nagpupursige. Kaya katulad niya, Central Central Luzon State Central Luzon University. State University. Kung di ko nagkakamali, parang Tarlac, Dyan sa area na yan. Oh. Tarlac area yan. Ano? Region Region 1. Region 3. Region 3. Ano? So, talagang maraming magagaling na accountancy graduates. Kaya, hindi nakapagtataka na itong naging COA auditor na si Wamil na at the same time lawyer din, CPA lawyer, at ito si CPA na Kalilong ay talagang buo ang loob sa pagsagot sa mga tanong ng mga either prosecution or ng defense. Kahit si At ng mga senador. kahit si Aimee, kasi kanina pinapanood ko yung kay Aimee tsaka paano niya in-interrogate yung si Attorney Wamil nalilecturean siya Di ba? Kasi nagmamarunong Yung about sa finality, doon sa judgment ng pinapasauli na ng Commission on Audit. Correct. Yung restitution, required restitution. Yung palang restitution, ka-copy, no? Dapat pag ni-require ka ng restitution ng COA, Isauli mo na yun. executable na yun. Unless- Immediately, talaga yun. Unless may Isauli mo na. TRO na Unless may TRO. Wala naman TRO eh. Mabigat Oh, pala wala din, TRO eh. Mabigat pala. Ngayon ang tanong, kung may pinapasawali, bakit hindi sinuli? Ayun. Ubus Kasi, na, Diba? Bakit hindi na kasi sinuli? ito si VP Sara Duterte, akala niya siya yung batas. Yun nga. Akala diba? siya mas mataas siya sa batas, kaya hindi sumusunod. No, hindi nyo Correct. napapansin, ayaw nilang natatanong ang mga Duterte, ayaw nilang natatanong, ayaw nilang napupuna, ayaw nilang nakikriticize. Mm. Di ba? Yun ang diktador. Oo. Diba? Kasi feeling nila nasanay sila sa Davao City na sila ang hari. Mm. Katulad nung almost 2.5 billion na confidential fund ni Sara nung siya ay mayor. Meron ba accounting yan? In fact, kung talagang i-audit yung 2.5 billion niya nung mayor Hindi siya, ba palagay ko sinama? mas Hindi ba marami. sinama? Hindi pa kasi sinama yun eh. At palagay ko, yung billion-billion niyang pera sa bangko na hindi kasali sa kanyang salin, palagay ko yung iba dyan. Galing dyan sa Confidential funds, intelligence eh. funds na yan. At saka generous.
Tinan mo yung niliquidate nila yung last quarter for 2022, supposedly 125 billion lang yan. Sobra ng 150. Kasi tingnan mo, Kasi gawa naman yung acknowledgement receipt eh. Abono, hindi nila Kaya na-exacto eh, no? alam mo, nagpapahamak sa kanya yung mga tao niya eh. Boboy. Mga tao niya eh. Diba? Tama na, simpleng math lang yun. Pag plus mo lang yan eh. Sinobrahan mo pa ng Hindi, sa dami ba 150,000. naman, sa dami ng dodoktoring mga acknowledgement receipt eh. Kakalimutan talaga yan. Ako ko accountant yan, no? Alam mo, pinakasimpleng solusyon nun, nung makita mo na, magkano yun? 150. 125,150, nung tinotal ko yan, alam mo, simpleng solusyon nun, tatanggalin ko lang yung, kung merong 150 na acknowledgement, Isang resibo. para eksakto. Para mag-match. Kung mayroong 70 dyan, saka 80. Simple. Ganun po mag-isip ang marunong na CPA. Ibabugani. At saka ito pa mga kababayan Ay, wait lang, may utang pa pala sa ang gobyerno, may utang pa kay Sara naman. Hindi, baka naman talaga na. Meron pang meron pang content ako nabasal, ganun ha. Ang galing ni Sara Duterte, nag-aabono pa. Hindi naniniwala dyan. Naniniwala yung mga Puta, mga kababayan. tanga. Naniniwala yung mga tao dyan na mga hindi masyadong mga nakapag-aral. Sasabihin, kita nyo? Si Sara, ang unang-unahang politiko nag-aabono. Hindi na ako nakipagtali. Hindi na ako nakipagtali. Alam mo na agad bobo, ha? Hindi na ako nakipagtali. Kasi pag titingnan mo yung mga ganyang tao, pag nakipagtalo ka pa, makakagawa ka lang ng kasalanan sa masakit na salita masasabi mo sa kanila eh. Diba? Panelista, gusto kong punahin, pa-copy. Merong ilang senador, no? Kahit kanina, no? Si Robin Hood, si Amy Marcos, hindi maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng yung Section 8.3. Sa Section 8.3 ng Joint Circular, nakalagay dyan na may presumption. Ibig sabihin, kapag may ganitong sitwasyon, yun na agad ang iisipin ng mga auditor o ng nag-audit ng isang ahensya. May presumption na kapag hindi compliant yung submissions ng agency, no? Ang meron ng agad na prima facie evidence na yung hindi na nila na-comply, yung hindi nila na-account na pera ay binulsa o ginamit sa personal na benepisyo. Correct. Hindi maintindihan nito ni Amy Marcos. Hindi maintindihan ni Robin Hood, no? Na kung inaano pa nila, napunta ba talaga kay Sara Duterte? Nakita niyo ba siya bumulsa? Siya ba talaga nakinabang? Alam mo di ba bakit? tumaampay ang kay Acosta, kay Correct, Paharda, correct. di ba? Hindi nila, ang simple-simple nang ina-explain ni Wamil. Yung head of agency ang automatic na responsable sa paghahawak o pag-account ng kanyang fund sa ahensya niya. Makikita mo talaga. Confidential Sige, and Alam mo kung bakit? Kaya hindi nila naintindihan. Naintindihan nila yan. Alam nila yan. Hindi lang talaga matanggap na doon bumabagsak yung katotohanan na kay Sara na pupunta. Makikita mo na makikita mo talaga si Ivy Marcos pinaglalaban niya si Sara Duterte. Kasi yung issue ng accountability, Ikaw ba diba? naman magbibisi? Ikaw ang busy. Ang ibig mo sabihin na copy, inilalaglag na si Acosta Si at Acosta. Paharda yung mga tao ni OBP. Kasi ang sinasabi niya, Ganun talaga yun. on papers, ang nakalagay na special disbursement officer ay si Acosta sa OBP at si Paharda sa DepEd. So sila dapat yung may pananagutan. In short, absuelto na si Sara Duterte. Talaga dyan. nilalayo nila Nilaglag niya. si VP Sara Duterte. Ina-isolate nila na walang kasalanan. Tapos pinipilit niya kay Wamil na ibigkasin sa bibig niya na yun dalawa lang yung pananagutan. Pero sabi ni Wamil, hindi siya absuelto sa accountability. Hindi lang ang SDO ang accountable dyan. Remember, siya yung pumipirma ng mga petty cash, di ba? Sa liquidation report, siya mismo yan, yung head of agency. Saka siya yung nag-certify ng mga fund disbursements. Correct. Di ba may mga report na ang nakapapirma mismo doon, yung head of agency, which is Sara Duterte sa OBP, saka sa DepEd. And then, command responsibility din. Yun ang basic ng command responsibility. Saka malinaw yung yung Section 8.3, kung sinong responsable. Yung Correct. head of agency, hindi yung sinasabi na disbursing officers ng DepEd or OBP. At saka tingnan nyo sa tapang ni Sara, magagawang suwayin niya nung dispersing Correct. niya. Correct. Na hindi inutos, no? magagawang kupitan. Diba? Correct, kung hindi inutos, di ba? Oo, diba? Sa tapang ni Sara, na yung mismo presidente, pinagbantaan ng ipapatay. Tapos ikaw, gagawa ka ng ganyan kay Sara. Babae ka pa. Oo, di ba? Babae ka pa, Matanda senior citizen ka pa. matanda ka pa. Kasi lumabas din naman Diba? niya sa investigasyon ng House of Representatives Kaya nga, hindi lang Hindi kasi, niya nga nahawakan yung pera hindi lang talaga, kasi di ba paglabas sa bangko, Diretso ang kay kumuha, ang kumuha yung Security. security ni Sara, di ba? Yung Kala ko diretso na kay Ramil. Sa isang implication yan,
Ibig bang sabihin ni Senator Judge Amy Marcos, tanga o bobo to si Sara Duterte dahil papaikutan siya ng mga disbursing officers niya? Milyong-milyong Baka pera. tanga talaga, baka Ah, tanga diba? talaga. Diba? Diba? Sino si Sarah? Baka tanga talaga. Kasi naiisahan nung dispersing officer niya eh. Oh, correct. Diba? Alam niya, tanga lang talaga maniniwala dyan na si Sarah, maiisahan ng mga tao niya. Ay, Nako, teka muna, meron na yung breaking news. na Lalabas na yung mga totoong mga taong nakatanggap na acknowledgement receipt. Tao ba talaga yung mga yon? Oo. Magpapakita na. In fact, meron na akong Tingin. meron na akong mga pictures nila eh. Teka, Ah, ibig okay. sabihin yung mga sila Mary Grace Piato, sila Andy Lim, Si Miss Nova, nandiyan lalabas din? na. Oo. Ano itsura ng mga yon? May picture ka dyan? Papakita ko Patingin nga. na, patingin. Sige. Harap mo nga sa camera. Atin, Bigyan mo. atin, Oh, John, tingnan mo yan ha. Lapit natin. Yan ang mga totoong Mary Grace Piatos. Yan sila. Yan po sila. No? Yan yung mga tunay na tumanggap na acknowledgement. Ay, grabe. Yan o, tingnan mo. Andyan yan, magpapakilala na yan kasi hindi na nila matiis eh. Janice Revilla. Oh, diba? Nova Sant, ang papangit nito Mary Grace Piatos. Ayan. Si Patty Lim. dumilim. Patty Ting. Si Fiona Biong. At si Miko Harina. Magpapakita na. No, kasi hindi na nila matiis eh. Oo. So, tago sila ng tago. Yung pamilya nila, naapektuhan na. Kaya itong mga tao ito, Ang magpapakita. papangit pala mga yan. Oh, yan ha, mga Diba? kaya yan. Dito nyo lang O, nakita. screenshot nyo para may ebidensya kayo na yan yung mga taong tumanggap. Oo. Yan yung tumanggap na mga milyon-milyon. O, yan. Katulad ni Miko Harina, 295 ang tinanggap yan. Oh, Oo. 295,000 ang tinanggap. grabe no. Ang tindi, puro mukha ni Sarah. Lagi ba pala ng O, pangalan? ito sabi ni Tango, Amiel Balagita, nagbobolahat kayo. O, di ba? Nakikibola rin siya. O, ba't dito ka? O, di ba? Hindi, salamat at nanonood ka sa amin. Share mo Kahit na din. paano, may dagdag kita ka. Ayan o, 656. Si Sarah. Si Sarah lahat po talaga yun. Dahil yun naman talaga ang bottom line dito. Oo. Sino talaga tumanggap yan? Huwag na tayo magbulahan. Oo naman. Diba? Kaya nga, etong impeachment trial ni VP Sara, gaya ng lagi namin sinasabi, wag po tayo mauumay panoorin to. Correct. Wag tayo magsasawang hindi ito tangkilikin. Kasi ito ay para sa kinabukasan ng mga anak natin para hindi na maulit sa mga inaharap. Para yung mga politiko na mga susunod na mamumuno sa atin ay iwasan yung mga ganitong gawain. Nakakatawa ngayon Oo. Nakakatawa yung defense di ba? Imbes na pasinungalingan nila yung mga sinasabi ng Oo. witnesses, ang pinasinungalingan nila yung fact na hindi si Sara Duterte ang kauna-unahan na VP na nabigyan ng confidential funds. Mahirap kasi. ayun pala. Mahirap kasi nungalingan. Totoo naman daw na nakatanggap si Binay. VP Jojomar Binay, no? Pero sinauli daw, hindi daw nagamit. Oo. Yung 6 million. Kasi walang liquidation Hindi nag-liquidate yan Sinauli daw. Ba't hindi sinuli ni Sara yung kanya? In fact, si Sarah, pinapasauli. No? Ayaw isauli. Ayun Bakit nga. yung sasauli? Tayo pa nga may kulang sa kanya Dapat pag-isipan ni BBM yung paano makabayad kay Sara. Taong bayan pa may utang kay Sarah. 150,000 pagkabagabagan na natin. Ilan ba yung Pilipino? I-divide dyan sa ilan ba tayo? 101 million? O, i-divide dyan. Piso-piso tayo. So ito, mga kababayan po na tayo rito sa pangatlong segment natin. Ito, matindi to ha. Talagang dahil dito, sa pangyayari na to, Senator Lauren Legarda absent na 2 araw. Dalawang impeachment days, no? O, di ba? Kahapon, kahapon pati ngayon. Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya? May kinalaman ba to na itong segment number 3 natin na yung ginawa ng anak niya, yung naka-title dito, Matibag versus Leviste. Leandro Leviste. Yung kay Lauren kasi, si nabuhay na naman si Lito Chance. Hindi, pag-usapan muna natin itong entrapment operation. Ganito kasi istorya niya. Ito kasi, sa isang hotel, itong NBI, Anti-Human Trafficking Division, ang kilalang nahuli yung kilalang talent manager na si Lito de Guzman. Etong si Lito de Guzman, kilala talaga to sa industriya. Sikat to. Tapos may kasama itong 5 babae na mga maganda. Totoo ba yung Viva Max talent? Sabi. Wow. Kabilang ilang Viva Max talent. Pag sinabing Viva Max, di ba? Unang papasok agad sa'yo dyan, mga Artista. application. Hindi, application na nasa cellphone mo nakikita ko. Di ba? Bakit yung cellphone ko? Wala akong ganyan. Ayun. Ibig sabihin, maganda yung babae, nakita sa isang hotel. Ngayon, may nakapag-tip sa NBI. Oh. Hinuli ng NBI itong
sasabing ibubugaw daw ng mga babae. Correct. Ngayon, ang ano lang dapat dyan, hulihin dahil bugaw-bugaw, mga ganon-ganon lang daw. Pagtingin ng cellphone, yun, doon nagkanda leche-leche. Ito daw Yung gabi. ito daw mga Viva Box. Viva Max, kunyari ka, Viva Box. Viva Max, kunyari, di alam. Kaya ito, pasensya ka. Ganyan. Itong Viva Max na talent nito ni Lito de Guzman ay pinangakuan ng 5 milyon. Ang laki. Paghahatian nila. Sige, 1 5 milyon. Bawat isang babae. Hindi, parang ata siya, 4 lang ata sila eh. Tapos, gagawa sila ng salaysay na napakapangit. No, napakapangit na salaysay. Like for instance, pinagagamit sila ng drugs. At alam mo kung sino? Ibig sabihin, gagawa nila ng istorya. ibig sabihin niya, may sisirain silang tao Ay, meron. na pagbibintangan nila na pinapagamit sila ng drugs tapos Yes. bago sila gagamitin. At Ganon? sa lahat naman ng sisiraan nila, yung isa sa pinakamataas pa sa gobyerno, Kasi mo, si ES, Executive Secretary Ralph Recto, ang sisiraan nila. ganon. Asawa ni Vilma Santos. Oo. Loyal yun ah. Kaya ano naman Paano siya? maniniwala ang tao kung sisiraan nila, loyal? Yun nga, gusto nga sirain talagang pagkatao ni Ralph Recto at para na rin hiyain ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. At the same time, para mapatalsik at masira sa Batangas. Dahil ito palang sinasabi, di umano, itong bugaw na si Lito de Guzman at nung isa sa mga babae na interview, no? Kung di ako nagkakamali, GMA Channel 7 yun, na ang magpupondo daw ay si Barbie. No? Si Barbie. At ang go-between si Jing Paras. Yung 2 beses na talunan na congressman. Kaya hindi na nanalo yun eh. Oo nga, kaya nga eh. Kaya, Ube extra para bumalik ulit. Ibig sabihin pala niyan, yung isang magaling na ES Ralph Recto, tataniman ng pokpok para masira. correct. Papalabasin na nagdodroga Masyado ka na magdirekta sa pokpok. bago gamitin. Yun yung nakalimutan eh. Tanim pokpok yan talaga. Ano yan? Hindi, ano ba yun? Ano ba yung pokpok? Hindi ko alam yan pa. Bakla mo eh. Hindi, wala tuloy ako sa rinse ko. Si Joy, ano? Palirista. Elementary pa lang ako. Term na yan. Alam ko pokpok yung martilyo, yung Hindi. karpintero. Yan pokpok. The same as babaeng mababa ang lipad. Magdalena. Ganon. Pagdalena, prostitute. So, ibig sabihin, sisirain talaga sa madaling salita si Recto Correct. para masira yung asawa niya sa Batangas. Mm. At the same time, pag nasira, may makikinabang na iba. Correct. Ano din, i-connect din natin kay Presidente Oo, Marcos. para sirain, hiyain din Executive ang Secretary yun eh. administrasyon ng Kung masira Pangulong niya, Bongbong. At pag Tama sinabing Executive Secretary Ralph Recto gumagamit ng droga, Oo. sabihin, tao ni BBM gumagamit din ng droga. Oo, Bangag din. lahat ng tao. Jamming sila. At hindi lang pala siyang target. Andyan din si Benor Abalos, Oh, yan. si John Vic Remulla, Correct. si Secretary Vince Dizon na makikita mo napakasipag tapos gaganyan din pala nila. At hindi lang yung tatlo na yan. Si Boying Ano pa? Remulla. Pati si Ombudsman Boying Remulla. Sinali. Grabe. Pero pa isa, unnamed. Kilala niyo yung unnamed? Actually, 6 nga talaga yan. Ganun? Hindi natin. Ibig- Kilala mo ang name? Hindi ko alam, hindi ko sure. Pare, at least yung 5. Kilala natin na mga matitikas, matitinding So, ibig sabihin pala Kaalyado ni ibig Pangulong sabihin pala Bongbong Marcos. Yam, hindi totoo, pero gagawa nila ng paninira para maikonekta kay PBBM. Kasi correct. isipin mo kung yung 5 mga matataas na opisyal, masira nila, maikonekta nila na gumagamit ng droga at nananakit ng babae, kay BBM ang bagsak niya, sabihin mga tao ni BBM ay gumagamit ng droga. Oo. Kasi si PBBM ay bangag din na gumagamit ng droga. Ang ano dyan, Yan yung papalabasin nila. ang problema nga dyan, itong si Jing Paras, wala siyang kawala. Kasi si Mama Litz kasi ang pangalan ni Lito de Guzman. Oo. Sikat kasi yan na Kasi provider. sikat nga yan eh. Na provider. Okay. Provider, Wi-Fi provider. P-provider. P-provider. si Mama Litz. Kasi nung na-arresto na si Mama Litz, syempre wala pang idea sa Jing Paras Oh. ng conversation nila. Nakita mismo nila NBI Director Melvin Matibag yung conversation nila Sa cellphone. sa cellphone, sa Viber. Oo. Tapos, nung pumutok na yan, nabalitaan na siguro ng Jing Paras, delete. Pinag-delete lahat ng messages Sino? ni Jing Paras. Nandun nakita nga doon. Wala na, recorded na. Oh. Na-record na ng NBI. Nakita na ng Oo, NBI. nakita na ng NBI Oo. yung mga conversation na yun. Walang lusot. Walang lusot. Hindi, at saka doon, nagpa-interview pa. Yung siya yata yung Ken na doon sa GMA exclusive. Oo. Siya yung Ken. Tapos meron pang isa yung babae in interview. Na-interview na eh. May common friend kami ni Mama Litz. Bago nangyari yun, nag-post pa siya, nasa hotel siya. Nasa CR siya na isang hotel. Oh. Tapos bago pa yan, nagpasalamat pa siya sa Paldong Blessing. Paldo. So, ibig sabihin, Paldo, million. bago mangyari yan.
a few days before. So, ibig before sabihin, mangyari. nakapaldo talaga. Nakapaldo. Kapal Kasi ang laki, ang pinag-uusapan natin dito, 5 million. Oh. 4 na babae, 1 bugaw. So kung, kasi pero by tranches yan, installment yan eh. Kapag hanggang sa ma-file na yung kaso dyan sa korte. Saka yun ang last payment. So, paano naman nasama tong si Leandro Libiste? Sabi, magaling to mahusay daw to Paano lang nasabit dyan? Alam mo, ilang buwan na, or mag-iisang taon na ata na puro sablay ang ginagawa nitong bata na to, no? Sayang, He is so young, Oo. yet so demonyo. Kasi tingnan nyo. So young, and yun, grabe mga pinagagawa nito. Daig pang mga tradpol, no? Daig pa yung mga sistema ng mga traditional politicians. He's willing to use his billions to buy votes, no? To buy loyalty ng mga nasa paligid sa kanya at ang kanyang mga constituents, and to destroy people. Mm. Diyan niya ginagamit ang kanyang billions na incidentally ay questionable kung bakit niya nakuha. Dahil yan nga, correct. dahil kini-question na siya ni Ombudsman Boying Rimulya, no, dun sa pagkakabenta ng Prangkisa. kanyang kumpanya. So yan, kung pinag-uusapan natin dito yung mga pokers yan, tapos yung mga bugaw, sila din. Para paano nasama si Loren? Wala naman si Loren dun. Yun, Paano nasama si Loren sa larawan? madaling kinunik ni Ombudsman Boying Rimulya. Galing kay Ombudsman mismo to, no? Ah. Sinabi niya na hindi makukuha ng anak niya na si Congressman Yung Leandro Libiste. Yung prangkisa, Prangkisa. yung solar ng bayan Oh. project. Solar para sa bayan. Oh. O solar para sa bayan, kung saan almost monopolize niya yung proyekto sa gobyerno. Exclusive, Oh, no? Exclusive. exclusive. Dahil binigyan ng prangkisa eh. Ah. At ang exclusivity na yan, binibigyan siya ng 12,000 megawatts worth of projects na ang nagawa lang ng kanyang kumpanya ay nasa 200 lang. Grabe, no? 200 lang. 12,200 ang nagawa. Wala pang 5%. Wala pang 5% ang nagawa. Pero bayad na. Hindi. Yung Hindi ganito franchise yan. kasi. Mm. Franchise kasi yan. So, payagan kang mag-operate at mag-install ng mga solar facilities sa mga LGUs. Mm. No? Kasi nationwide nga yung Ah. projects na yan. Ano? Ang problema, itong kumpanya niya, hinipe niya ng hinipe. No? Binida siya ng binida bilang magaling na tao, bilang genius. Genius. Na bilang magdadala ng kaunlaran sa Pilipinas through solar electricity. No? Kaya marami siyang napabilib. Kasama na dyan si Manny V. Pangilinan na bumili ng kanyang shares of stock. Kasi biruin mo, 21 pa lang siya, no? 21 pa lang, makakakuha ka na ng billion worth na project. Ang ganda ng kumbaga anong tawag doon yung pagsingit ni former Congressman and Mayor Lito Atienza. Correct. Siya ay nagbigay ng magandang information tungkol dito dahil inanggihan pala niya yan. Inaalok siya ni Loren Legarda sa suportahan yung bill tungkol sa prangkisa. Inayawan niya. Bakit? In fact, binibigyan siya 10 million worth Oh? of projects. Inayawan niya. Bakit? Nakita agad ni Lito Atienza na highly questionable. Bakit? 1 million lang ang capitalization ng kumpanya ni Leandro Libiste. Napakababa, no? Tapos 21 billion worth of projects. Mm. Pero mo, 1 million Mm. against 21 billion worth of projects. Di ba? So, inayawan niya. Kaya yun ang in-expose ngayon ni Lito Atienza. At kaya, involved si Senator Loren Legarda, according to Boy Rimulya, dahil hindi maipapasa yung prangkisa sa Senado, no, kung hindi sa intervention ni Loren Legarda. That time, Dahil siya, at that chairwoman. time, chairwoman ng Finance Ng Committee. Finance Committee. So, in short, may power. May Oo, power. oo. Magbigay ng Although, mga sinasabi niya chichi-chichi. na hindi siya nag-participate sa approval. Ang problema, may mga ebidensya katulad katulad ni Lito Atienza na behind sa pagpapa-approve ng prangkisa, siya talaga yung kumakausap sa mga tao. And masaklap plunder. Plunder to. Mabigat tinitingnan. plunder. Oo. Kasi series of series of transaction, no? Or several transactions worth more than 50 million. Kaya naging plunder. So yan pala talaga tingin ng taong bayan yan na siguro ang dahilan kaya absent si Loren. Diyan sa impeachment. Kasi Kasi siyempre, ayaw harapin yung media. Hindi niya maharap. hindi biro. Sabihan kasuhan ka ng plunder. Tandaan natin, ilan na yung nakulong dyan. Oh, correct. Diba? Hindi po madali makakasuhan ng ganyan. Tsaka isipin mo naman, paano nakalusot kay Digong yung ganyan? 1 million lang pala puhunan. Tapos billion. Para formally lang yan. Eh. Para formally lang yan. Eh. Oo, diba? Magkano lang yung puhunan, pero yung Kung gano'n projects na pwede na nakuha. tayo, bakas tayo. Sige, Diba? tag-ina tayo, 333. Oh, Magtayo rin tayo ng solar sa dagat. Total, wala naman solar pa ron. No. Diba? Mm. Kasi tingnan nyo, napaka-importante nitong solar sana na to eh. Kasi yung mga liblib na lugar sa Pilipinas na hindi inaabot ng mga Meralco, ng mga
mga Kagelco, mga ganyan, yun na sana magbibigay ng kuryente. Correct. Kaya doon tumatama si Boying Rimulya. Oo nga, pare. kaso hindi natupad, hindi nagawa. And yung penalty sa DOE, hindi pa nila sinisettle. 24 billion ang 24 penalty. billion pesos. Tama si Boying Rimulya. Unquantifiable yung damage sa Pilipinas. Sinasabi niya daan-daan bilyon piso ang nawala sa Pilipinas. Oo. Correct. Bakit? At sa mga consumers, Mm. sa mga electricity consumers, no? Bakit? Kung na-implement yung lahat ng projects ni Leandro Lebiste, na siya naman ang kumuha, kung na-implement yun, malaking portion ng Pilipinas, bababa na ang binabayad ng Oo. kuryente. Mm. Di ba? Correct. At hindi tayo madedelay sa ating energy sufficiency objective. Oo. No? Kaso, because ilang taon nakalipas, walang na-produce, yung 12,000, naging 200 lang, kumbaga yung energy sufficiency objective ng Pilipinas, Kumbaga, nag-nosedive. ano to? Waste Bumagsak. opportunity para sa Waste buong Pilipinas. opportunity kasi yung oras, hindi mo na may babalik. Kasi dapat hindi, Nasayang na talaga. dapat binigay na sa iba, maraming kumpanya, hindi Yes. Monopolize. monopolize Yun, yun ang sinasabi ni Ombudsman Oo. mismo. Kung binigay sa iba't ibang kumpanya yon, yung probability na na-implement lahat ng projects, andun. Malaki yung probability. So may sabuhatan din yung mga mambabatas dyan. sayang nga Bumilos talaga kasi eh. tingnan nyo Pero kahit pa paano, 'di ba, makikita mo si PBBM, puro solar yung binabanatan niya ngayon. Correct. Yung ibang pabahay niya sa bubong may solar na. Kasi Diba? green energy yan Oo. and sufficient. Oo. Kumbaga renewable, hindi siya mauubos, di ba? Yun din ang isa sa purpose. Maganda yung explanation ni Boying Rimulya. Kaya binibigyan ng prangkisa yan. Ang franchise kasi, kailangan mo ng batas Oo. para mag-grant ka ng franchise. Kasi Oo. pinag-uusapan natin dito, sunlight Oo. Di ba? Ang may-ari niyan, taong bayan, di lang naman gobyerno, hindi kumpanyang may-ari niyan. So, bino-authorize sila ng gobyerno. Yun nga lang, sinayang yung exclusive rights na binibigay sa inyo. Parang issue ng ABS-CBN, di ba? May prangkisa sila dahil gumagaling sila ng airwaves. Oo. Pero base doon sa reports, nagkaroon ng pagmamalabi sa prangkisa dahilan para tanggalin sa kanila. Ganon din yung kay Ibiste. Oo. Ibig sabihin, naunsyami. Naunsyami. Imbis na magkaroon tayo ng solar energy, naging ghost electricity. Ghost So, ibig sabihin, hindi pala talaga magaling to, puro lang forma. Oo, puro forma. Puro Puro, forma. yabang. Puro eme-eme. Eme lang. Puro forma. Sige, basa tayo comment, basa. O, yan, Oo nga, dami nagtatampo. Di tayo nagwabasa ng comment eh. Si MJ Sales pala, mabait siya ngayon kasi baka ipakick mo raw siya eh. Ay, hindi pa ba nakikik yan? Akala ko nakikik na si MJ Sales. Hindi, joke. Sabi ni MJ Sales, nagsisirculate sa SOCMED yan, Sir Yam. Ito yung picture ni Hindi, Sarah. basahin natin si John David. Ang laking tulong ni Robin Padilla sa kapitbahay naming matagal ng stroke. Biruin mo, siya ang nakapagpagalaw at nakapagpatayo sa kapitbahay namin kasi habang nanonood kami ng impeachment at nakita o narinig namin si Robin Padilla, ay dali-daling gumalaw at tumayo ang kapitbahay para patayin ng TV. At itapon ito. Diyan David, ikaw ha, bola mo kami. Ganda ng kwento ni Ikaw John galing mo ang bola, bigyan mo kami stars. Ang ganda ng kwento ni John David. Oo. Si Rangutan and Ashimuk Channel, no? Bakit hindi ninyo imbestigahan ang confidential fund ng inutil na pangulo ninyo? Ang sarap ninyong pag-uuntugin. Ay, bobo to. Bobo to. Bakit Hindi namin imbestigahan? tinuro, Wala hindi namang reklamo sa confidential Hindi funds. nakakaintindi to si Orangutan. Ito si Ragutan, malamang ano na to, nag-masteral degree na to sa grade 2. Kaya ganyan mag-isip. Baka nga hindi nakapag-kinder sa itsura eh. Oo. Di ba? Sabi ni Lorena Yohilag. Yohilag. 9785. Gandang gabi po watching from Hong Kong. Ay, salamat. Ay, shoutout Sana po, shoutout. Jack, bakit hindi natin sagutin kung bakit yung tungkol kay President Okay, Bongbong? sige sir. sige. Sige, Copy, ikaw na mag- The main reason, marami pong ahensya ng gobyerno ang may mga confidential funds and intelligence funds. Kapag nasa uniform personnel po kayo, intelligence funds yung term natin. Bakit mo iimbestigahan na wala namang reklamo? Oo. Correct. Diba? Yung kay Sara Duterte, iniimbestigahan siya dahil nireklamo po siya. Isa po yan sa articles of impeachment. Isa po yan sa grounds kung bakit siya ini-impeach. Kaya mayroon pong investigasyon. As simple as that eh. Oh, ikaw tanga. Ano ulit pangalan nun? Saranggutan. Ikaw tanga, pakinggan mo to. No? Kaya hindi iniimbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos dahil compliant po ang Office of the President sa lahat ng nire-require ng batas tungkol sa Confidential and Intelligence Fund. Ang kaibahan po si Sara po hindi. Dahil puro acknowledgement receipts lang po ang pinakita, walang sales invoice, walang official receipt. Okay? Nag-certify siya
nang wala siya talagang matibay na ebidensya na talagang yung confidential intelligence funds niya ay napunta sa intended purpose talaga. And idagdag ko lang sir yung budget, yung period kung saan gagastos yung confidential funds, for example, no, last quarter ng 2022, yung mga resibo niya 2023 na. Oh. So, tama ba yun? At saka tingnan mo, bakit hindi dapat imbestigahan si PBBM sa kanyang confidential fund? Kasi unang-una, hindi siya magnanakaw na gaya ni Digong na umamin ng pagnanakaw. Isipin nyo, 6 na taon naging presidente si Digong. Magkano kaya confidential niya bawat year? Diba? Pardo. Partida, magnanakaw pa yun. Saka natatandaan nyo ba yung komento ni Senators Angara and Migsubiri noon nung sila ng budget? Yung submissions ni Pangulong Bongbong Marcos or Office of the President, no? Di pa daw sila nakakita ng ganung kadetalyadong liquidation o submissions ng mga reports, no? Detalyado, kumpleto, compliant sa mga rules and regulations pagdating sa confidential intelligence funds. Bakit mo imbestigahan? Yung kay Sara, generic lang eh. One-liner eh. Tsaka sabi pa, 125 million sa sabi sentence. pa ng mga bugok na DDS, palarista, bakit si BP Sara iniimbestigahan 600 million 12. lang naman. Oo. 600 million lang naman yung na-involve sa kanya. Bakit iniimbestigahan billion pa lang naman yan? Ayun na nga, di ba? Kasi million pa lang nahawakan niya. What if maging presidente yan, trillion na yung nahawakan niya? Pero palerista, hindi naman totoo ng 612 million lang ang issue. Yun Dahil na. merong article of impeachment na tukol sa unexplained wealth and failure to include sa SALN yung kanyang assets, no? Dahil doon, kung lalabas na yung mga bank records niya, lumalabas na meron siyang bilyon-bilyong pera sa bangko na hindi Transaction. nakalagay sa SALN. Next article yon. Ito, actually, ito Article na. 2. Hindi Article pa. 2 ba yun? Article 2 yan. Anyway, One pa Article lang 2. tayo, one pa lang. So, in other words, hindi lang 612 million o less than 1 billion ang pinag-usapan kay Sara Duterte. Billion po ang kailangan niya ipaliwanag. Abangan sa susunod na kabanata. Correct. Isipin nyo, no? Itong million pa nga lang, 600 million, hindi na lang mapaliwanag. Yung billion pa kaya, di ba? Oy, basa ulit tayo. Basa Sige, sige. si Tumingin Lorna Galuba Dalski. No? Good evening everyone watching from Hong Kong. Thanks sa explanation. Naputo. Yes, Sa lahat na nagaganap sa Pilipinas. Sa lahat na nagaganap sa Pilipinas. Thank you. Next. Next. Benchi Vitug, ka-coffee watching from Pampanga. Shout out po. Ano yun? Bernie Gauna. Ang lutong. Mga sir, tanga watching from Hong Kong yan. Ay, may sinabi ang kanta. Yung sinabihan ko. Hello po, sabi ni Elec Marian. Hello po sa inyo. Elsec Marian. Sana mas tumagal pa kayo. Stress reliever talaga kayo, lalo po kay Sir Pal. Siyempre, ako pinakagwapo rito eh. Ay, comedy pala. Comedy. Akala ko pinakagwapo eh. MJ, alam mo na. Wala sinabing Ay, gwapo. akala ko pinakagwapo eh. Bakit si Robin hindi imbestigahan, umamin ng NPA, tapos sabi niya ginamit daw ang confi sa mga NPA, sabi ni Magdalena. Tayo sa bobo ni Robin doon eh, sa argument niya na yun eh. Kailan ang anniversary ng CPP? Hindi mo Kaya ba alam? nga eh. Wala nangyari. Ito, a funny ka-coffee. Virgie Oliveras, watching from Ay, Australia. shout mga out, ka-coffee. Ayan, shout out. Yan, si Romana Pingad. Watching from Netherlands. Uy, Uy, taga dyan yung kapatid ko. Oo. Amsterdam. Dalawang kapatid ko nandyan. nagarapon na ba? Ay, hindi pa. Sino? Ayan. Ted Flavier, watching from Australia. Kaya, nako, dami na. All over the world. Sikat talaga tayo sa mga International OFW, talaga no? mga audience, ano? Ito, sabi ni Serena Ava de la Cruz, watching from top of the mountain as Shahika Dake, Hokkaido. Japan Diyos to, sa malamang Japan. Japan Hello, to. Serena. Hello. Konnichiwa. Sabihin nyo lang, Japan, huwag na yung ganyan, kahirap basahin. Si Ayan. Ali Ito, Turkey Gilbis. naman. Oh, talagang watching Watching from from- Turkey. Sarap makinig, Saints. Sa inyo Yan, yan. mga idol. Grabe. Naka-dictionary yung cellphone. Ano tayo? Sikat tayo, no? Sikat tayo sa mga OFW. Si Ray Maya. Good PM, watching from Japan. Ang dami. Istingin ko lang kung bakit naka-dictionary yung cellphone. Oh, Usually kasi kapag senior yung gumagamit ng cellphone, naka-dictionary. oh. Di ba yung viewers mo, yung followers mo, nagpa-picture sa isang Boracay, yung mga Oh. seniors. Oh. Ay, oo nga pala, yung mga co-op, nakalimutan ko yung pangalan. Walang lumapit sa'yo. Hinamon mo na nga pumunta sila sa Wala. specific wala. lugar sa Durang yung Boracay. mga DDS. Hindi ka Hindi. nilapitan? Yung ano ba cooperative na nakalimutan habang kasi pangalan yung mga nakasalamuha ko dyan sa Boracay ng mga lola yan, mga nanay yan. Yan. Magandang hapon sa inyo at nakalimutan ko lang yung pangalan ng co-op nyo.
Magandang hapon sa inyo at ingat palagi. Nakas, Yung bait mo na. Si ano, sa Boracay. Adel Santiago, mga sir, marami kasing bugok na politiko na kampiyan si Sara Lustay. Ang puso nila hindi sa taong bayan kundi sa DDS na hindi naman mga sayang, hindi naman ang sayang ng pagpapasahod sa kanila. Oh, tama. Correct. Okay, now we go to our next segment. No? Pag-usapan natin to dahil ilang linggo na itong pinag-uusapan at maraming fake news tungkol dito, ka-coffee, Alam mo, panalista. pre, hindi to naintindihan ng DDS. Oo, hindi nila Hindi naintindihan. Ano ba yun? Ang sinasabi po namin ay tungkol sa Pax Silica. Mga kayayam, ang dami pong fake news tungkol dyan. Umpisahan ko, no? Tungkol sa sinasabi na maraming tubig, no? Ang kakailanganin. Ang kakailanganin. Ganito na para mas maintindihan nila. Oh. Tatanungin kita. Oh. Ano ang Pax Silicayam? Kapag Ang Pax Silica ay isang coalition ng 24 countries kasama ang Pilipinas, US, Australia, New Zealand, Singapore, Japan, South Korea, Sweden. India, Sweden at marami pang iba. Basta 24 countries yan. Ang plano nila ay magtayo ng mga bagong palakasin ang supply chain, ang supply chain na ng semiconductor, ng artificial intelligence, ng advanced manufacturing at Mga high-tech technology. No? High-tech technology. Yan ang gusto nila mangyari. At isa ang Pilipinas sa iniisip nila lugar para mag-implement nitong Pax Silica. Dahil sinasabi nila maraming critical Resources minerals dito sa sa atin. Pilipinas. Isa lang po ang Pilipinas sa 24 countries na makikinabang dito sa tinatawag na Pax Silica. O ngayon yan, totoo ba na kapag may Pax Silica na rito sa atin, mauubos yung tubig sa Pilipinas? Hindi totoo yan. Saan ba kukunin yung tubig na igagamitin sa AI parang pampalamig? Maraming pwedeng gawin, no? Una-una, kung kukuha talaga ng... totoo naman na maraming tubig na kailangan para ito kasing tubig na to ang magpapareduce ng heat ng mga data centers. Ang problema, hindi nila naintindihan na hindi lang naman data centers ang Pax Silica. Correct. Isa lang yan sa component ng isang industrial hub na kasama ang data center. No? Hindi nga ako nagkakamali, 2-3 data center lang itatayo dyan. The rest, mga manufacturing plants na semiconductor, artificial intelligence technologies, etc. No? Ngayon, kung mga kailangan man ng tubig yan, may mga expert na nagsasabi, pwede man kunin sa dagat. Si Congressman Idadala sa treatment yan Congressman Alvarez ng Palawan nga, sinasabi niya, huwag kayong matakot sa Pax Silica. Pwedeng kunin sa dagat. Pwedeng i-convert yung maalat na tubig sa dagat, i-desalinate yan, at yun ang gagawin sa Pax Silica. Pwede rin gawin yung concept sa sasakyan. Di ba sa sasakyan, pag nilagyan mo ng tubig yung ano tawag doon? Radiator. Yun na lang ang ginagamit sa pagpapa-cool nung makina ng sasakyan. Pwedeng i-apply din yung ganung technology. At saka yung recycling, yung mga wastewater. Yung wastewater pwede rin gamitin. So hindi magiging problema ang malaking demand sa tubig. Pero ang pinaka pagkukuhaan ng tubig dyan, mga kababayan, surface water. Ibig sabihin, kapag umulan, imbis na yung ulan mapupunta sa mga bahay-bahay, sa mga kabayan-bayan na magkokos ng baha, sa isang lugar na lang mapupunta yun, iipunin lahat ng tubig ulan at yun ang gagamitin. Oo, yun. Para pwedeng gawin. gamitin sa Pax Silica. Imbis na mapunta sa mga flood control ng mga ghost, imbis na mapunta sa mga flood control ng mga substandard, iipunin na ng Pax Silica yung mga tubig ulan at yun ang gagamitin nila. And definitely, Diba? nagkaroon na yun. May mga feasibility studies yan. Kasi malaking initiative ito, billion worth of dollars itong project na yan. Hindi sila magtatayo ng napakalawak na structures dyan kung hindi enough yung supply ng tubig. Tapos sabi pa, paano naman yung kuryente niyan? Baka mag-brownout sa buong Pampanga. Hindi po, kasi bakit? Maggagawa po ng sariling planta na naka-designate mismo doon sa Pax Silica. Oo. Yung Pax Silica, hindi yan makikiagaw sa kuryente natin. Hindi mga agaw Diba? ng existing requirements and future requirements ng consumers, both private consumers at yung mga corporations or yung mga negosyante na gumagamit ng kuryente. At saka, Magtatayo sila, baka nga palerista, renewable gagamitin dyan. either solar energy or nuclear energy ang gagawin. Kaya very important din. Dahil nagsabi na ang DOE Secretary Sharon Garin na posibleng dyan pwedeng mag-implement ng nuclear energy technology. So, mga kababayan, tandaan natin hindi tayo maubusan ng tubig kasi may pagkukuhaan ng tubig. Imbis na yung tubig ulan mapunta sa mga flood control, bahain yung Pampanga, sa Pax Silica na mismo mapupunta yan. Yung parang sa BGC,
Di ba pag umulan, malakas na ulan, yung tubig na pupunta lang sa ilalim. Ganon po ang gagawin dyan. Pag umulan ng malakas, lahat ng tubig sa bundok, mapupunta ron sa lugar ng Paksilikas. Kung makikita mo, napapaligiran ng bundok yan, meron sila sa ilalim ng tambakan ng tubig. Catchment, At yun ang gagamitin nila. Ngayon sa kuryente, gagawa nga sila ng sarili nilang planta para hindi sila makikiagaw dun sa kuryente ng lugar na yan. At isa pa yung fake news, no? Maaagawan daw ng lupa ang mga residente diyan. No, lalo na yung mga katutubo. Hindi po totoo 'yan. Dahil ang lupa pong gagamitin ay pag-aari ng BCDA, Gobyerno. 1,619 Hektarya. square Hektarya. hectares pala, 1,619 hectares na lupa ng BCDA sa loob ng Clark City. Oo. Di ba? So, kung sa kanila yon, ibig sabihin, walang mga nakatirang ibang tao dyan. Oo. At Walang kung- residente. Kung may mga katutubo naman maapektuhan, yung mga forest reserves na para sa katutubo, sa kanila yon. Hindi makikialam. Bibigyan lang ng portion, no? Correct, At saka, hindi makikialam ang paksilika Yung doon. Paksilica, hindi lang yan yung, akala nyo, yan, mga factory lang yan, ha? Mga industry, hindi. Meron dyan parke, mayroon rin dyan mga pabahay doon sa Accommodation. meron dyan. Hindi lang park, hindi lang yan yung isang malaking industriya na magpapaunlad ng Pilipinas, hindi lang yan. Alam mo kung bakit maraming tutol dyan? Bakit? Kasi kapag na-establish na yung Paksilica na yan, tayo na yung magiging supplier Oo. ng semiconductors, di ba? Na majority ng sources niyan currently inaangkat sa China. Kaya yung mga pro-China, sila yung mga tumututol diyan eh. Kasi babagsak in a way, affected yung ekonomiya ng China. Tatama kasi yung negosyong yan ng Correct. China. Palagay ko po, nakikialam ang China sa issue na yan. Oo, At pinupondohan palagay din ko, yan. funded yung mga Sino ba tumututol? Mga DDS lang naman eh. anti-paksilika. Oo. Ganito po yan, mga kayayam. At present, no, ang Pilipinas is number 2 o number 3 sa pagpuproduce ng nickel. Oo. At itong nickel na to, yung raw critical mineral na to na nickel, ang kumukuha niya 90% na pupunta sa China. China, correct. Okay? Mm. Binibili sa atin sa murang halaga, no? So hindi tayo naggagawa ng finished product for nickel. Ang intention ng Paksilica ay tayo na mismo mag-process. Oo. Proseso na tayo Para yan. mag-create tayo ng high value product for us na Correct. tayo makikinabang at hindi ang China. Oo. Yan ang hindi nila naintindihan. Oo. At Kasi dapat marami kasi ang Pilipinas is a pinaka highly mineralized country, Correct. no? Kaso hindi tayo nakikinabang masyado doon dahil Totoo yan. lahat siniship sa ibang bansa. Oo. Cobalt, nickel, no? May naano yun sir eh. Even gold, siniship sa ibang Kasi bansa. tingnan nyo kung ayaw mo sa Paksilica huwag ka mag-Facebook, huwag ka mag-post, huwag ka mag-message. Huwag ka mag-AI. Oo, huwag ka mag-AI. Kung ayaw mo sa Paksilica, huwag ka bumili ng kotse, huwag ka mag-grab. Kung ayaw mo sa Paksilica, huwag ka manood ng TV. Kasi yung TV nagpapatakbo dyan, chips, semiconductor, na gagawin dyan sa Paksilica. Kung ayaw mo ng Paksilica, huwag kang gumamit ng kuryente. Kasi yung mga nagpapatakbo dyan, mga chips, mga Lalo solar din. energy. Oo. Kailangan talaga natin yan. Diba? Ngayon, ayaw mo ba? Lahat ng lalabas sa cellphone sa buong mundo, yung semiconductor niya, yung chips made in the Philippines, ayaw mo nun? Ayaw nyo sa Paksilica, pero ang lakas nyo mag-cellphone. Ang lakas nyo mag-message. Correct, diba? correct. Yung AI. Ang pinaka-excited ako dito, alam mo ka-coffee palarista, yung magkakaroon tayo ng mga advanced manufacturing na tinatawag. Oo. Correct. No, imbis na tayo lang ay magpuproduce ng raw materials, critical minerals, at pinapadala sa ibang bansa, tayo na mismo Oo, magpuproduce dito na gagawin. Magkakaroon na tayo ng competence, magkakaroon na tayong technology, na tayo na gumawa ng mga battery, tayo na gumawa ng mga microchips. Na dito sa semiconductor. May napunta kami niya sir sa sa Sambales. And because of that, tayo na magkakaroon ng advanced manufacturing, yung mga tao na may employ dito, hindi na kailangan mag-ibang bansa para magkaroon ng magandang kinabukasan Correct, o correct. magandang trabaho. Quality jobs eh. Quality Dito na. jobs, di ba? Hindi na magkakaroon ng brain drain na tinatawag kung saan ang ating mga engineers, ang ating magagaling na tao ay sa abroad naghahanap buhay. May Magkakaroon na tayo ng tinatawag na brain gain. Kasi correct. dito na sila. Sila pa yung pupunta. Yes, correct. Ah. Yung mga may experience sa ibang bansa tungkol sa mga technologies na to, AI, advanced manufacturing, microchips processing, di ba? Sila nababalik sa Pilipinas, kasama nila yung pamilya nila, malaki sweldo nila dahil quality jobs nga. Correct. May napuntahan kami niya sa Sambales eh. Yung nickel kasi, kung may nakikita kayo ng mga minahan, kapag sa ibabaw mo minimina, nickel yan. Kasi nasa ibabaw yan eh. Yung kapag pailalim naman, halimbawa bundok, hinukay mo pailalim, ginto yun. Yung napuntahan naming minahan dyan sa Zambales, marami dyan sa Zambales, no? Dinadala nila sa China. Kumbaga, napakaraming opportunities yan. Kung dito natin iproseso yan,
makikinabang ang mga Pilipino. Alam mo Correct. kung bakit may Problema, mga kumontra China dyan ng mga nakikinabang anti-paxilica? Kasi yung mga DDS siya. Bakit? Kasi kapag yan na established na, gumana na, tapos ang kabuhayan ng China. Diba? Kasi yung mga resources na binibili nila sa atin, hindi na sa kanila aabot dahil dito na sa atin, iproproseso yun. Oo. Ngayon sabi, baka naman maubos yung mga resources natin. Hindi po yan maubos dahil kusa po yan na tumutubo. Diba? Kusa yan na Marami pa nga. develop. Marami Diba? pa nga hindi pa natatap. Oh, dyan pa lang yan ha. Bandang Pampanga pa lang yan. Kumbaga, hindi naman perfect yan eh. Yung Paxilica, definitely may birth pains yan eh. Di ba? Correct, Pag correct. in-implement mo yan, siguro 5 years or 10 years, andyan yung, kumbaga, nanganganay ka, andyan yung mga Oo. problema. Pero ano gusto ninyo? Bumalik na lang tayo sa pag-aararo. Di ba? Huwag na tayo mag-level up. Balik na lang tayo doon sa pag-aararo na lang. Huwag na tayo gumamit ng makabagong At technology. ibang bansa na lang nakikinabang Oo. sa ating mga minerals. Kasi isipin nyo kapag etong Paxilica talagang naitayo na, At naging isipin successful. Nyo, isipin nyo. Mali ka raw, pre. Bakit? Ayan o, sabi sa comment section, no, Paxili. Sabi ni I don't want to comment on that. I don't want to comment on that. Hindi, isipin nyo kapag yung Paxilica, gumana na talaga yan, yan ang maglalagay sa Pilipinas ng bandera sa buong mundo. Correct. Kasi lahat ng mga gagamitin sa cellphone, sa TV, sa radyo, sa computer, sa sasakyan, basta sa lahat ng electronics, manggagaling sa Pilipinas at may nakalagay doon, made in the Philippines. At hindi naman mabilisan tong proyekto na to. Matagal yan. Matagal tong proyekto to. In fact, hindi naman ang kasalukuyang administrasyon ang makikinabang dito. Ang makikinabang dito yung mga susunod na administrasyon at susunod na generation. Oh. At kapag na-implement ito ng maayos at nakinabang ang mga Pilipino, maraming magpapasalamat kay BBBM kahit several decades Oo. from Hindi now. ang masaklap nito, sir, kasi initiative tong Paxilica, di ba? Organization yan. Oh. Paano kung ano yan, mainis, no? Ang dami yung reklamo Ang dyan. dami yung arte. Lipat na lang kami sa Singapore. Correct. Lipat na lang kami sa ibang bansa. Indonesia. Tayo, lugi dyan. Indonesia. Alam mo, For example. sabi ka- Remember, Palerista, meron ng Thai Silica. Oh. Yung nabasa natin, no? Sila magtatayo naman sila ng Thai Silica. Ibig sabihin, gusto na lang nila mag-take advantage, no? Yung Kasi ano na yung paggawa na yan. At Indonesia ginagawa na nila, no? Dahil ang Indonesia isa din sa malaking producer ng nickel, no? Imbis na mag-export lang sila ng nickel, doon na mismo sa kanila pinoprocess Oo, diba? yung kanilang mga critical yan minerals. Yan ang naiintindihan ng mga bobo natin mga kababayan. Ang gusto lang nila, yung mga nickel natin, yung mga copper, yung mga iron, benta lang sa China. Di ba? Imbis na tayo, Tayo mismo makikinabang, di ba? Gusto nila ibenta sa China at yung produkto ng China, yun ang dadalhin dito sa Ano atin. dito di ba? challenge din to sa gobyerno na ipaliwanag ng simple. Parang yung ginagawa natin, in a way, nakakatulong din yan. Kasi kapag bago kasi yung isang invention, isang produkto, sa lahat mahirap ng paliwanag intindihin ng Paxilica sa atin yung pinakadetalyado. Correct. Ang galing Diba? talaga rin pa. Oo, di ba? Hindi, alam nyo kung bakit sila tumututol dyan? Yung mga DDS, hindi kasi sila matanggap na sa panahon ni PBBM, itatayo yan. Correct. Oo. Yung legacy. Kaya, kung di ako nagkakamali, Legacy yan eh. Legacy yan hindi ako nagkakamali, 1.3 trillion ang ipopondo dyan. Ayan ang hindi nila matanggap. Diba, isipin, sana kasama para matakaw na. Kung magkatotoo yung projections, 40 to 70 billion dollars ang papasok na puhunan dito sa Pilipinas. Diba? Yan ang hindi nila Imagine kung ilang matanggap. tao ang ma-employ. Tinataya Dami na 140 to 180,000 Filipinos ang directly ma-employed Oo. at indirectly makikinabang 800 to 900,000 Filipinos. Plus yung sa turista, yung arrival, di ba? Yung Oh. consumption. Hmm. Kakain niya mga yan. Siyempre, Oh. mga empleyado, napakarami yan. Mga foreigners pupunta Baka dyan. yung nasa paligid ng Paxilica, maging negosyante ng karinderya lahat yan. Hindi Diba? social yun eh. Oh, Restaurant. kasi kainan, di ba? Kainan. Hindi, yung mga Sa labor workers. ba, ganun. Siyempre, may restaurant, di para yung sa mga CEO dyan, yung mga mayayaman. Yan. Kaya tandaan natin mga kababayan na etong Paxilica, ang ayaw lang nito, yung mga maka-China. Kasi magsasara yung parang Paxilica ng China. Kasi sa ngayon, malakas yung ganun nila dahil pwede nila makontrol ang buong mundo kapag hindi ito naisagawa. Ang bottom line dyan, Paxilica is an opportunity we should not miss. Oh, Dahil kapag pinabayaan pa natin itong oportunidad na to, no, baka hindi na tayo magkaroon ng ganitong klaseng oportunidad in the future. sabi nga kapitbahay kong DDS Oy, Palerista, dapat hindi yan Paxilica rito dito sa Pilipinas kasi maubusan tayo ng tubig. Sabi ko, para makasalita ka, parang naliligo. Tanga talaga, Di no? ba? Ang lakas mo mag-note na maubusan tubig, hindi ka nga naliligo. Hindi na ako tubig pinansin. natin sa Pilipinas, 75%. Oo naman. Tubig. Sa buong mundo, napakaraming tubig lang. Isipin mo naman Napapaligiran tayo ng tubig.
Basta tayo natakot maubusan. kayo. Sa baha pa lang, Kaya nga. Di ba? Ipaksili ka kahit tubig baha, pwede dyan. pwede. Correct. Di ba? Ipunin nga yung Yung iinumin yung natin, water, hindi eh. maapektuhan dyan yung mga tubig na iinumin natin, Rainwater. pampaligo, hindi maapektuhan dyan. Kahit nga ultimong tubig kanal, pwede dyan. Dahil ang kailangan lang dyan, mapalamig yung mga server. O para makapag-Facebook ka. Makapag-chat Makapag-comment GPT ka, Oo, makapag-chat makapag-chat GPT ka. Kasi pala ang sistema Makalimutan ko ka. dyan, Kaya sinasabi ko, by the time na ma-implement yan, yung technology nga no, katulad sa kotse na ginagamit, nire-reuse na rin. ano. Oh, di ba? kotse pa yun, di ba? Oo. Hindi, kumbaga, hindi yan, hindi yan, tawag yan, hindi yan rocket science na napakahirap gawin. Oo, Kumbaga, kasi meron simple na yun pa eh. yan. Oo. Simple pa yan. Sabi naman nila, binabanatan na yung rocket ni BBM, di ba? Mga wala talagang aral eh. Hindi nila alam. Yung papaliparin na rocket doon, satellite o kaya yung pang palakas ng signal ng wifi natin dito. Yun, hindi yun yung rocket na mag-spaceship nagpupunta ng buwan. Hindi po yun. Wag yung ganyan pag-isip natin, wag pabububo. Satellite po yan na magbibigay ng malakas na signal ng wifi natin dito dali para din yan. hindi tayo data. Tingnan mo yung Japan, yung Singapore. Lalakas ng wifi nila, sa atin data. At saka sa typhoon din. Oh, Typhoon di ba? monitoring. Napakalaking ganun bagay po yan. yung rocket. Hindi lang nila naintindihan. Huwag pabububo para maintindihan. Importante sa information age, sa competitive world, Oh. kailangan natin na mabilis na wifi. Gusto kasi nila, bumalik lang tayo sa lumang panahon. Huwag tayo sumabay sa pag-angat ng iba't ibang bansa. Di ba? Anyway, masyado nang kulang na tayo sa oras. Ang dami pa natin topics. Let's move to the next topic. Ano ba, meron pa ata ako isang topic dapat eh. Last year, maganda na yan. Lacson versus Cayetano, mabilisan lang. Sige. Mabilisan. Joe. No comment. Ano masabi mo dyan? Ano to itong Lacson versus Cayetano, ano na? No comment daw siya. No comment. Ay, Ano yan Di ko agad nakuha. Lacson versus Cayetano. Para kayo TDS mag-isip, paghihina ng pick-up Oo nyo. nga, di ko agad. Sorry naman. Hindi nila nagigets. Bakit tayo mo mag-comment kay Cayetano? Kailangan natin explain. Wala akong masyadong alam dyan eh. Si Palerista po kasi, taga-tagig. Makati ako, Makati. Makati. Sige, banat. Ang problema kasi dyan, nagsimula dyan si Cayetano. Siyempre si Lacson, inisyu mo ako sa corruption ha. Sinasabi mo, lumobo yung aking assets ha. O sige, hahanapan kita ng ebidensya. Iimbestigahan din namin yung ilang problema sa flood control pero uunahin ka namin. Ganun? Ganun, uunahin ka Kaya namin. pala sabi ni Cayetano, bakit sa kanya lang nakapokus? Sabi niya, huwag ka magkalala, marami kayo, uunahin ka lang namin kasi ikaw yung maingay. Ano nakakatawa dyan? Ang sagot ni Lacson, sabi kasi ni Cayetano, dumoble daw ang asset, no? Tuloy naman daw talaga. Hindi, ang sagot ni Lacson, ito, ang hina naman na mag-compute nito. Hindi naman dumoble, tumiple. Nag-quadruple lang aking asset. Kinorek pa siya eh. Correct. Kinorek pa siya eh. No? Napaka-honest nito ni Senator Pamphilio Lacson. Kinorek pa siya na hindi lang doble ang kanyang asset. That time, syempre private citizen siya, may mga business siya. Oo. Kaya umangat yan. Wala namang problema kahit tumaas yung yaman mo as long as may explain mo siya. Oo. Na nakuha mo siya and Sa sabi ni negosyo. Lacson, binayaran ko yung tax niyan. Correct. Kaya wala siya kabala. Malakas loob niya na Pero sabihin teka muna, binayaran pero yung teka tax. muna, napansin niyo ba tahimik kayo si Cayetano? Kasi Baka- gusto raw hindi ceasefire daw. Ceasefire? Gusto na ceasefire. Pero sabi ni Lacson, hindi pwedeng ceasefire tapos ang dala mo laway at Ganun? laway kasi pang live selling lang eh. Ano ba kakopyan bang pasabog ni Lacson kaya? Ano dyan ang may mga na-discover kasi sila Lacson na yung accomplishment report doon sa mga infrastructure projects. Halimbawa, isang project lang talaga yan. Pero isang pictures lang, isang accomplishment mo lang. Yung picture na yan, gagamitin mo sa ibang projects ko no. So Ganun? lalabas, dalawa yung project, pero ang totoo, Isang picture. yung isa ghost lang, Oh. yung isa talaga totoo. Yung pictures na totoo, yun ang gagamitin para makasingil ka doon sa ghost flood control projects. Inakita nila. Yung comparison, ito yung project, ito yung picture, ito yung accomplishment report. Kaya sila nabubulilyaso. Kilala natin to si Lacson. Senator Lacson. Hindi na, pag ito talaga, Binalik mo. in-expose, makukulong gaya ni Marcoleta. Diba? At meron pa isa dyan, yung reclamation issues. Diba? Pag nag-reclaim ka, ang usapan dyan, billions. May Correct. nag-tip sa akin yan eh. Correct. Bago mo i-reclaim yung isang lugar, gagastos ka talaga ng Hindi pwede bilyones. small time yung Oo, malalaking project yan. kumpanya yan. Hindi malalaking pwede mga kumpanya. 5 million, 3 Hindi million pwede, yan. billion Billion yan. ang ano. Kaya nga ang yaman ng PRA eh. Totoo. The Philippine Reclamation Authority. Government-owned yan eh, GOCC yan. So, ang na-discover dyan ni Lacson, may parte ng Laguna Dibay ba yan? Tama, Laguna Dibay, na nireclaim nang walang permit ng DENR. Hindi, ano yun? Laguna Bay. Laguna Bay, yan, Laguna Bay. Laguna de Bay. Walang permit ng DENR at gawing pribado at commercial na negosyo ng kanilang pamilya at
kaalyado. Yun, mabigat Yari yan. sila dyan. Yari sila dyan. Mabilis yan, may paper trail yan eh. Oo, totoo. Mabubulat na ni Lacson yan eh. Kaya gusto na nila ni Cayetano ngayon, Ceasefire. ceasefire. Pumayag si Lacson. Hindi. Sinimulan mo ako eh. Oo, ang malupit pala dyan, 30% ang tinatayang kickback. 33. 33%. Laki, no? Kickback scheme. Eh siguro wala nang live selling masyado ngayon, no? Medyo mabait na siya. Ito Mabait mahimik. na. Ito At saka mahimik. si Senator Pia, parang timing na rin, no? Hindi, matatakot talaga sila, pare. Magagaya sila kay Marcoleta eh. Kasi Kay Lander, Mike Defensor. Lander yan, di ba? Okay, Jingo Oo. Estrada. Hindi Mahina. talaga biro yan, di biro Hindi yan. biro, hindi biro. Move on na tayo para makapag-comment ka na. Hindi kami sanay na tahimik ka eh. Sige, sige. Move on. Move on sa next topic. Ito, Bong Revilla. Kanino to? Ako na. Sa'yo. Sige, alam nyo ba? Si Bong Revilla nakalaya. Nagpiyansa ng 1 million pesos. Kasi dalawang kaso yan eh. Hmm. Yung una, nakapagpiyansa na siya dyan sa graft yung isa, tapos yung isa malversation. 1 million po yung bond, pansamantalang ibinayad po yan sa korte para pansamantala siya makalaya. At ang dahilan po ng korte, bagamat may mga dissenting opinion, no, magkakaiba yung opinion ng mga justices dyan, mahina daw po yung ebidensya na naglilink dito kay Bong Revilla. Ang problema, kung si Bong Revilla pinalaya, nakapagpiyansa, bakit yung ibang mga sangkot, gaya nila Bryce Hernandez, gaya ng mga DPWH engineers, bakit hindi nakakapagpiyansa? Hindi kaya ano yan? Kaching-kaching yan? Yun ang sinasabi ni Ombudsman Yeah. Boy Rimulya. Yun Oo. ang iniisip niya. Pero ganito kasi, sa isang division ng Sandigan Bayan, 3 members yan. Laging 3 members. Merong isang nag-oppose sa majority. Dalawa kasi, pumayag na bigyan ng bail si Oo. Bong Revilla at sinasabi nila weak ang ebidensya kaya siya pinag-bail. Yung isa, si Justice Carl Miranda, nag-oppose siya dahil matindi naman daw yung ebidensya. Ako, sa opinion ni Carl Miranda, mas dun ako pumapanig. Bakit? Very logical eh. Yung mga kasama sa kaso, hindi ginrant ng bail eh. Oo, correct. Di ba? Sila Bernardo, no, kunwari, o sila Bryce Hernandez, hindi sinama na mabigyan ng bail. Mas magaan yung mga kaso nun. Pero, etong mga taong to, binanggit si Bong Revilla na involved doon sa anomaly. No? Bakit hindi pinaniwalaan ng dalawa? No? At kung ikaw, bakit hindi mo paniniwalaan? Etong si Bryce Hernandez saka si Bernardo, nagbigay ng milyon-milyong Restitution. balik sa gobyerno. Hindi naman basta-basta yun. Correct. Like si Bernardo, ilang 500 million na ata ang binilik. Nagsaoli. Ibig mo sabihin yung ganong tao na nagsaoli ng 500 million, hindi mo mapaniniwalaan yung testimonya niya? Oo. Yun ang question ko sa dalawang justice. Kumbaga, Parang ano, illogical. Nagkaroon ng selective justice. Oo, illogical yun. Injustice. Oo. Di ba? Parang sinelect mo lang yung kanyang sasabihin. Di ba? Kasi sa 5, ba naman magsusuli ka 500 million kung di totoo yung Kung di ka sinasabi mo. sincere, no? Kung Kung hausaw. di ka sincere, kung di ka talagang... Bunuan lang. Hindi Oo, di ba? At eto pang matindi, si Bonoan. Parang gusto i-absuelto. Hindi. Actually, ano yan, Sandigan Bayan din ang sa second division natin. Nagdesisyon na sila dyan, Hindi. binasura. Kaya hindi talaga pwede Binasura yung motion. In-absuelto yan, liar si Jinggoy. Siguruin mo ba naman, no? Tatanggalin siya as co-accused Oo, ni Jinggoy oo. kapalit ng state witness. Ang problema, di ba, hindi sila nagkakasunod ni Boying Rimulya eh. Parang may gustong marinig si Boying Rimulya na ayaw ibigay ni Bono. At hindi naman agree si Senator Lacson na gawing state witness si Bonoan dahil tingin ni Senator Ping Lacson, isa sa pinaka-mastermind na nakinabang ng gusto sa flood control scam. And walang restitution. And I agree with him. Kasi kapag state witness, ibig sabihin yan, yung state witness ay least guilty. Correct. Di ba? Hindi naman least guilty si Bonoan. Dahil nga sa Siyang sekretary dyan eh. ginawa niya, lumala ang korupsyon dyan sa DPWH. Hindi siya nagsasaoli pa. Di ba? At hindi Kung pa nagsasaoli restitution, ng kanyang Showing your sincerity. mga naibulsa. Magsaoli Alam ka mo, ng millions. Ikumpara mo si Secretary Manuel Bonoan kay Secretary Bisdiso, napakalayo. Totoo. Correct. Diba? Napakalayo. Talagang napaka-diretso netong si Secretary Vince Diso. Alright. Sige, move tayo sa ating next topic. No? Matapos po yung sorry ng ating presidente, di ba kinabukasan, nagpunta agad siya sa Davao de Oro. Ang sumunod naman po, binisita niya na naman yung iba't ibang bayan, gaya po dito sa Suwal, dyan sa Pangasinan, mga taga Suwal dyan. At syempre, tiniyak ng ating presidente na maayos po yung implementasyon dyan ng mga programa ng gobyerno, gaya po ng 20 pesos na bigas. Mismo ng ating presidente, sinaksihan niya
yung pagbibili at pamamahagi ng mga bigas sa mga kababayan natin dyan sa Pangasinan. At the same time, yung pagbibigay din po ng tulong sa mga barangay. Kung yung matatandaan, di ba? Bawat barangay binigyan po yan ng pagto 200,000. Oh. At para po tulong sa, kasama na po dyan yung mga presidential scholars, no? Yung 100,000 para sa mga presidential scholars. At yung mga fish ports, minodernize din po yan ng ating Sual presidente. Fishport. Yan, yung Sual Fishport Complex. Pinangunahan po ni Presidente Marcos yung pag-iinspeksyon sa mga bago at modern na facilities ng Philippine Fisheries Development Authority. Nakikita ko yung video, kung mapa-flash natin yung video, Lex, no? High-tech na at kumpleto na ng mga cold storage facilities para hindi na nasasayang yung mga harvest ng ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Kasi ang alam ko, isa lang may pinakamalaking yan. Ay, panoorin niyo yung video. Grabe, Fishport, no? napakaganda oh. Napakaganda. Iyan yung bigas. Ayan, meron ba ano yan? May audio ba yan? At dito na rin po namin kinukuha yung negosyo namin. Dati po kasi hindi po siya maluwang. Ngayon po pinaluwang na siya. And then nilagyan na rin po ng shed. Kasi po dati wala siyang lilim. Ngayon po mayroon na. Nakakapag-taas na po kami ng isda na kahit umulan man o umaraw. Wala na po yung hihintayin mo pa na lulubog yung araw para hindi masyadong mainit, ganon. Or kapag umuulan naman, hintayin pa namin na titila yung ulan para lang maitaas yung isda namin. Sa ngayon, napaka-komportable na, may silungan na po kasi kami. Malaki po na itutulong nito kasi nga po kapag halimbawa, hindi namin maisisell kaagad yung isda, nandun na napapaganda yung quality ng isda namin, pwede namin ditong idaan muna, lalo na kung sobrang bababa ng presyo ng isda, pwede namin siya idaan para ma-process siya, and then pwede namin isell kapag maganda-ganda na yung presyo ng isda namin. Malaki po talaga yung naitutulong ng fish processing na to or refrigeration. Kasi nga, napapatagal yung buhay ng isda, napapaganda Ano, yung Lex? kalidad nito. Alam mo, ito, magkasimpleng problema lang ito eh. Alam mo, yung shed, di ba, basic lang yun eh. Kasi, sige, umulan, buong araw, hindi walang trabaho yung mga mangingisda. Oh. Kasi umulan eh. Imbis na magkakarga lang sila. Yung simpleng problema lang. Hindi, ibig sabihin nito dapat ni ate aksyonan. na Laki ng facility. ibig sabihin nito ni ate na iaakit yung isda galing sa bangka o barko, iaakit yun sa Facilities. facility. O, yun. Oo. Siyempre, pag mainit ka naman, mahirap magtrabaho babad sa araw. At saka mabibila sa agad yung, Oo. yung isda. Yung maganda, Oo. may cold storage silang sarili. So, no? ngayon, ano ba yung cold storage na yan? Anong pinaka-purpose niya? Parang yan yung ginagawa ni PBBM doon sa mga farmers. Yung mga gulay nila, yung mga ani nila na nabubulok agad, yung mga kamatis, na mga bago itinda, doon muna itinatambak. Ito para naman, hindi agad isda. masira. Oh. Ito naman, isda. Yung mga hindi kaagad nila nabebenta, alam naman natin, yung isda, parang utak ng dilis, ang madaling bilasa, doon muna itatambak yan. Nasingit mo pa Oo. talaga. Nasingit mo pa talaga. Doon muna itatambak para kahit paano tumagal ang lifespan ng isda at pagbenta, malamig na malamig. Parang utak ng dilis, malamig. Alam mo, Ganun po pero yan. Love life. Oo. gusto ko magkomento tungkol doon sa 20 pesos sa bigas. Sige. Sige. Alam, napakaganda niyan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung bigas, binibili mismo direkta Sa sa, kanila. mga farmers. Correct. At a good rate. Magkano Oo. na ba ngayon? 20 pesos to 29 pesos. Binibili na ang bigas ng farmers. Kumikita na yung farmers, at the same time, no, nakakapagbigay pa ng murang bigas sa mga consumers. Oo. Napakalaking bagay niyan. Napakagandang proyekto. Alam mo si BBM kung mag-isip, no? Ano yun? Tagpi-tagpi. Ayan, Correct. Tuhog-tuhog. Tuhog-tuhog. Correct. Tuhog-tuhog. Alam ako, kwento ko yan. Doon sa Cagayan, may kaibigan ako dyan, trader. Okay. Buhaya rin dati. Oh. Kaya malaki yung bahay, buhaya rin. Nung si PBBM na yung presidente, hindi na siya makaporma. Kasi bakit? Yung mga magsasaka, doon na nagbebenta sa DSWD. Correct. Or Doon sa NFA. doon na nagbebenta sa mga mayor-mayor. Hindi na sa mga trader. Bakit? Kasi 21 to 25 na yung bentahan. Pag trader, babaratin. 12. Doon ka na sa DSWD. Kawawa nga Sa naman din NFA. kasi. Di ba? O ano nangyari? Ayun, lugi negosyo niya. Oh, kaya tinan mo, pansin mo, dati araw-araw ako nakakatanggap ng chat or message na nagrereklamo, no? Pamilya ng farmer o farmer mismo na follower ko, Oo. no? Ngayon, for so many months na, ilang buwan na ata, more than 6 months, wala akong natatanggap na complaint. Alam mo kung bakit? Bakit? Ilang taon na kasing tinatrabaho ni PBBM etong murang bigas. Papataasin yung buying price sa mga magsasaka.
O, ilang taon na yan. O, ngayon nararamdaman na nila kaya wala na nagchat-chat kay Yayam. Oo. Basahin na lang. Satisfied ko sila. Satisfied ko Talaga sila. kailangan mo ipasok talaga yung bata. Hindi matatapos talaga Ano, ang mauwi podcast. ako. Binalatan niyo ako eh. Hindi na talaga matatapos ang podcast ang ni nagbabanggit Ano yan? ako sa masahe. Oo, kay Park Ian. May nag-chat na lang sa kanya. Patay na lang. Pasok. Sige, nagtug tayo. Siyempre, kailangan ma-maximize ang presidente yung kanyang oras na mula Pangasinan. Nagpunta rin po siya dyan sa Tarlac. Magkalapit lang yun ah. Malapit lang, kaya tinuhog niya na yan, no? Oo. Kabilang po sa mga activities na ginawa niya dyan, syempre yung pamimigay po ng tulong o ayuda sa ating mga kababayan. Nagkalaw po yung ating presidente ng 102 million pesos po mula sa Social Civic Projects Fund. At kasama na po dito yung 200,000 sa kada barangay. At pinangunahan din po ng ating presidente yung pinuntahan niya yung isang pagtitipon, no, doon sa Social Civic Center dyan sa Barangay Baras-Baras para formal pong ilunsad itong mga proyektong pagpapabilis po sa serbisyo at pondo ng mga national at government, national na gobyerno para po sa mga local na government unit. Kung papansinin ninyo, yung isa sa strategy ng ating presidente, ini-empower niya yung mga local government units. Oo. Pinapalakas talaga yung mga barangay. Diba, hindi sila pinapahirapan kaya wala kang maririnig. Nagrereklamo ng barangay captain, kami napabayaan. Hindi. Kasi equally binibigyan niya ng importance ang bawat barangay. Kailangan kong banggitin, kailangan natin banggitin Sige pre. yung komento ni former VP Leni Robredo bago mag-SONA. No? Napakaganda daw ng ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na marahil hindi alam ng taong bayan. At ito sinasabi ko, yung LGSF po, yung Local Government Support Fund, dati daw napakahirap humingi ng pondo o proyekto Palakasan. dyan. Ganun? Palakasan. Oh? Okay? Ngayon daw, napakadali at binigay yung LGSF prorated. No? Kinumpute, depende sa Ang kailangan. number Population. of population. Yan yung pag-implement ng bawat bayan makikinabang. So ibig Diba? sabihin niya, kung maliit lang yung ano mo, may certain na amount na makukuha Oo. sa'yo. Hindi na pwede yung dati na palakasan, malaki Oo. makukuha mo. Million pa rin. Oo. Malaki pa rin. Kaya tuwan-tuwa nga lahat ng towns and cities. No? Kunyari, Manila, tuwan-tuwa si Mayor Isko dahil ang natanggap niya ata, kung di ako nagkakamali, 280 million plus. Oo. Tapos Quezon City, dahil mas marami ang population ng Quezon City, nakatanggap ng 300 to 400 million ata. No? Naga, dahil malaking syudad din, malaki natanggap. No? Ganun, prorated, depende sa population. No? Tapos, bukod pa dyan sa bawat bayan makikinabang, meron din bawat barangay makikinabang. Kung saan nag-alat si Pangulong Bongbong Marcos ng tag 200,000 pesos. Kada barangay, Kada no? barangay. Sa more than 40,000 plus barangay sa buong Pilipinas. Oo. No? First time nangyari na nagbigay ang national government directly sa barangay. No? Yung 100,000, kung anong gusto nilang paglagyan na proyekto, yung 100,000 para sa 5 scholars. At dahil sa 5 scholars yan, nagkaroon ang palasyo o si President Bongbong Marcos ng scholar na mahigit 200,000 na college students. no? Kasi yung triple effect niyan eh. Yung correct. triple effect niyan. Alam nyo bakit nagawa ni PBBM niya magbigay ng malalaking budget sa barangay? At paano niya nagawa yung magkaroon ng scholar na 200,000 ng mga estudyante? Alam niyo kung bakit? Dahil- Hindi kasi siya magnanakaw. Correct. Hindi niya ninanakaw. Ay, yung gusto ko rin pera. banggitin, gusto kong isingit, palerista. Dahil inimplement na maayos ng Executive Secretary. Rap. In fairness. Diba? In fairness. Ah. Siya yung nagpa-implement na to make sure na ma-implement na maayos at patas Kasi sa lahat yung- ng barangay, sa lahat ng towns and cities. No? Yung legwork niyan eh, sa IES yan eh. No? Executive Alam mo kasi Secretary. lahat yan darating na lang kay BBM, planchado na eh. Correct. Si Executive Secretary na Recto, yung nagtaplantsa ng lahat ng mga yan. Parang si Secretary Conrad Estrella, pinaplantsa yung mga bibigyan ng lupa. Oo. Pinaplantsa ko yung mga magsasaka na babayaran yung utang nila. Correct. Bago dumating kay PBBM yan, pinoproblema na ni Secretary Conrad Estrella yan kung paano gagawin lahat yan. Bago correct. ibigay kay PBBM. Ganun po kagagaling yung mga tao na yan, si Secretary Conrad Estrella at saka si ES Secretary Ralph Recto. Yan ha? Correct. Correct. Magaganda ang performance. Maganda yung reels natin yan. Sige, basa muna tayo ng comment. Basa muna tayo ng comment. Ayan, last 3 minutes, no? Comment muna tayo. Sige. Sabi ni Regina Edusma, no? Nabisto na pala na sinungaling ang witness na tungkol sa sinabi ni VP lang ang nagkaroon ng confi pati pala. Hindi po Sus. yan. Napakalit na Misinformed po kayo. Ma'am Regina, no? Hindi po yan. Ang sinasabi, explain natin na maikli, no? Sinasabi ni Atty. Wamil, yung pumasok siya ng 2014, yung kay Binay, hindi po yan nag-liquidate. Kaya hindi po yan dumaan Binalik sa yung kanilang pera eh. opisina at hindi Oo. raw nagamit. Oo.
May confidential daw si Binay, pero nga hindi nagamit, ibinalik. Ah. Yung kay Sarah pinababalik, walang emek. Diba? Walang emek, pinababalik yung pera, walang emek. Pera natin yun. Pag pinagtanggol mo pa yan, tanga ka talaga. Siyempre may utang pa tayo. Diba? May utang pa tayo ron. May O, utang pa basa. tayo. Baby Agangid, 5652, watching from Saudi Arabia. Shout out po. Sikat talaga tayo sa mga OFW ah. Oo, ang dami nating international Yan, nasa viewers. Bahrain, si Masalud. Ito si Judy Sige. Combas, yan, watching from Doha, Qatar. Yan, nasa Yan. baba, Alex. Si Maria Salud Suwano, no? Nasa Bahrain. Yan. Grabe, international talaga ating Oo, audience. talagang Sustano, no? Sikat tayo sa mga OFW, sikat tayo. Maraming salamat sa mga nanonood sa atin. Ito, basa ka, copy, maliit. Arnel Santiago, QY2XC. Isa na naman DD shit ang tanga-tanga mahilig sa fake news. Yan na po ang kinakain nila Yan yung araw-araw. mga hindi nanonood ng impeachment at hindi alam. I-clarify lang natin yung kay Bato. Hindi natin na-mention yung kay Bato. Oo. Sabi po ni Yussi Claire Castro, ang fake news na lumabas or false alarm sa pagkaka-aresto daw ni Bato ay isa pong diversionary tactics, no? Para Posible. linlangin ang taong bayan, para Tungkol hindi sa nangyayari sa pag-usapan. impeachment, no? Correct, ang confidential funds, maglabas sila ng issue, gumawa sila ng issue, pag-usapan si Bato at wag pag-usapan yung confidential funds. Dahil napakaganda kasi ng presentation Oo. ni Attorney Lorna Kapunan. Kapunan, Oo. no? Sa witness na taga-COA, no? Yung mga CPA lawyer Alam mo, makikita mo yung Kapunan, veterana, no? Oo. Veterana, parang hindi yan nagpahingang lawyer, no? Parang saka- diretso yan, no? Sa ultimo mga senador, may respeto sa kanya. Oo, kilala siya eh. Oo, kilala. Yung iba dyan, siya yung abogado. Kaya tignan mo, si presiding officer Chisco Dero, Oo. halos parang nakikipagbiro na lang sa kanya kung Correct. kausapin niya si Attorney Kapunan, no? At talagang nakikinig silang lahat. At hindi nila masyadong tinanong. Kasi si Cheese Escudero, we have to commend Cheese din, no? Kasi ang ganda ng pagpapatakbo niya. Oh, Sa trial, Yes, in but fairness. that's true. In fairness, maganda pagpapatakbo so far sa impeachment trial. Very fair, no? Correct. So yan mga kababayan ha, gusto man namin i-extend etong podcast natin hindi na pwede kasi uwi na itong mga kasama ko kasi baha na yata sa mga dadaanan namin. Pero parang hindi naman na yan, di ba? Hindi na. Hindi na kasi hindi naman to Davao City. May maliit na portion, nag-subside din agad. Oh, yan. So yung mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta nyo. Sa aming salamat PBBM ngayon kahit napaaga kami ng 1 oras. Hindi nyo pa rin kami iniiwan. Marami pa rin nanood at dyan pa rin yung mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta kay PBBM. Kahit anong mangyari, wag natin siyang iwan at suporta natin ang kanyang gobyerno. Ako po si Palarista. Mga kayaya, mga ka-BBM, tumulong po tayong lahat na magbigay ng tamang impormasyon, tamang balita sa ating mga kakilala, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, no? Wag po tayong maging passive sa pakikialam sa nangyayari sa ating gobyerno. Dahil kung magkaroon po tayo ng presidenteng may sayad sa 2028, tayong lahat po ang magkakaroon ng pangit na kinabukasan. Wag na po nating pabayaan na maulit yung administrasyon ng mga may saltik, ng mga mamamatay tao. Hinagpis ng mga taga General Santos na tinapos ni PBBM yung hinagpis nila, yung pasakit sa kanila, nung mahabang traffic dyan na nararanasan nila dyan sa kanilang main road dyan sa General Santos. Yung underpass. Oo, kasi kung matatandaan natin na merong underpass dyan na pinabayaan o napabayaan, kahit ano pa dyan. Meron dyan underpass na hindi matapos-tapos, inabot ng 5 taon na natenga. 5 taon, Oo, grabe. 5 taon na tenga. Ibig sabihin, 5 taon nagsakripisyo yung mga tao dyan sa traffic. 5 taon na perwisyo yung mga tao dyan sa haba ng traffic. At 5 taon na visit yung mga tao dyan dahil sa araw-araw na pagdaan nila dyan sa lugar dyan sa Jensan, traffic. Pero ngayon, sa utos ni PBBM dito sa magaling na sekretary na si Vince Dizon, niligwak yung hirap ng mga tao na yan. Kaya naman pala. Tinapos sa pamamagitan ng pagpapagawa nung matagal ng 5 taong natenggang underpass na yan. Kung makikita ninyo sa mga nagkalat na video, panoorin nyo na lang sa page ko, wag na yun sa dalawa kasi malakas ang views nila. Panoorin sa page ko. Adaya nito. Panoorin nyo sa amin lahat. Ayan, sabi lahat pala. Parang timang na sila dyan, lahat. Kinalood Oh, yan. nila. Kahit isa lang sa amin. Ayan, panoorin nyo sa page namin ha. Yung video, makikita nyo yung underpass na yun ha. Ang ganda ng paliwanag ng mga tao na makikita mo sa mukha nila na tuwang-tuwa na at least sa wakas nadaanan na yung matagal nang natenggang underpass dyan na kung tutuusin, sayang talaga dapat sa pondo ng gobyerno. Pero dahil kay Sec Bintison, anong nangyari yan? Nagawa na. No? Yung 5 taong tenggang Oo. underpass, no? Oo. Ay nagagamit na po ngayon. Actually, effective nung July 31, 29 binuksan. July 29. 29, 2026, no?
Kaya dito ka talaga mabibilib kay Secretary Vince Dizon, no? Talagang kapag may nalaman siyang problema o may malaman siyang natengang mga proyekto, no? Kapag sinabi niyang, sige, papagawa natin yan at inutos din ng Pangulo na attention na natin yung bagay na yan, no? Talagang nangyayari. Talagang yung pangako, natutupad. Kasi parang ang nangyari dyan, sir, no? Lalo na ng Duterte administration, sisimulan lang yung project. Kasi ang ibig sabihin yan, pag nasimulan na, may makakatanggap na ng komisyon. Kaching, gano'n. Kaching-kaching na yan. Kaching na yan. So ang tendency, Advance na kasi. hindi na Ang pagbibigay tatapusin. ng ano, Pababayaan na lang yung project. Eh kapag pinabayaan mo yan, lalo na yan, underpass, di ba? Yung flow of goods, nadi-derail. Correct. Di ba? Yung ekonomiya, ibig sabihin, apektado. Correct. Yung commuters, nata-traffic. And nagiging cost pa ng pagbaha. Kasi underpass yan, hindi maayos. Yung isa naging problema dyan, kaya kung bakit na-delay yan, yung drainage system niya, palyado. Ganun? O kaya, nagiging swimming pool yung ilang parte yung parte yung ng mismo underpass na yan eh. Oo nga, Kasi no? hindi maayos yung drainage system. Oo, Yan yung niresolve nila Secretary Vince. Isipin mo kung hindi pa naging secretary si Vince Dizon ng DPWH, hindi pa matatapos yan. Kung hindi pa naging presidente si PBBM, yung kalbaryo ng mga tao dyan ay patuloy pa rin sana ngayon. Pero siyempre, dahil gaya na nga sinasabi ng taong bayan, hindi kasi magnanakaw si PBBM, kaya natapos yung tenggang underpass na yan ng 5 taon. Nagulat ka eh. Alam nyo, ang laki ng tinanda ni Secretary Vince Dizon, no? Simula nung una natin siya na-interview na lang sa DOTR, ang laki ng tinanda eh, no? At halos tuwing merong pupuntahan na problema, no? Hindi maiwasan mapamura eh. Oo. Kaya meron siyang guest tawag dito, na-invite siya sa commencement exercise sa Iloilo. Siya yung main speaker, no? Sana daw dumating yung time na hindi na siya magmumura. No? Kasi halos lahat ng pinupuntahan niya problema, napapamura siya pag nalalaman niya yung sitwasyon. Yung Pero man naman katulad nung katulad sa Davao City na lang. City yun, yung huling mura Diba? niya. 2019 pa. 19? 2019 nangyari yung matinding baha. 27 years, wala pa rin ginawa. In spite of the fact na 51 billion ang 3 years pinondo lang. yan. No? Isa Walang na punta nangyari. yun. Akala ko ba magaling yung mga Duterte dyan? Akala ko ba Paldo. akala ko ba magaling sila? Kasi kung magaling sila, isipin nyo mga kababayan dyan sa Davao City mga kamag-anak ko dyan mga engot-engot. Kung magaling yung mga Duterte dyan kung magaling binoboto nyo yan ang mga tita ko dyan. Kung magaling, bakit baha pa rin kayo? Singapore nga. 1986 pa sila Duterte dyan, 1986, hawak na nila yung Davao City. Bakit kahit walang ulan, bumabaha? Hindi ba ulan naman? Wala lang bagyo. Diba? Wala lang bagyo. Hindi, napanood ko na, sabi yung reporter, walang ulan, pero may baha. Kasi yung mga ulan, kasi sa bundok umuulan. Umuulan sa bundok. Ang nangyari, walang ulan sa baba. Kaso yung tubig, dire-diretso sa baba. Kaso, palpak yung mga proyektong flood control, bulilyaso. Totoo yung sinasabi mo dahil nakakwentuhan ko si Asik Mitch ng DPWH. Yan yung naikwento niya precisely sa akin. Yung sa lugar na yun, yung lugar na Sa sinabi Davao. mo, yung Nasa gilid ng creek yan eh. Tolo, ano yun? Ang pangalan ng lugar? Yung creek na yun? Ano yun? Anong lugar? Hindi, Kanina nakalimutan binanggit ko mo lang eh. Anyway, hindi nga daw umuulan, nagbabaha kasi nga sa bundok. Yun nga. Precisely, yung kinikwento mo, no? Kasi nga- Umulan sa bundok, babagsak doon. Sa river Alam mo na yun. paano ko nalaman? Kasi nga yung mga tita ko, pag nagmamay day, nakikita ko. Nangingisay ng relief. Wala raw bakit daw walang ulan, pero may baha. Pero ang sisi kay Presidente Marcos. Diba? Sabi ko, good job. Diba? Good job. Ang gagaling ng binoboto nyo. Ang masaklap yan, ito, mag-election na naman tayo. O bakit naman mag-settle na naman kayo dyan sa mga Duterte? Di ba? Iboto nyo na naman. Sabi Kayo ko din nga naman sa sasuffer sabi ko yan. sa tita ko, kung gusto nyo magkaayos tayo, kung gusto nyo magkaayos tayo, gusto nyo kilalanin ko uli kayong tita ko. Huwag kayo magtanga-tanga sa pagboto. Malupit pala yung condition mo. Hindi, joke lang yun. Yung balita ko, tita mo, sinundo mo lang ng isang araw. Siya ba Hindi yun? ba yun? Iba yun, Iba iba yun. yun. Ilocano yun, sa Cagayan yun. Sa mother side ko yun, sa mother side. So, ano yan? PBBM loyalist yan. Oo, syempre, mga Ilocano yung mga tita ko na yun, yung mga kasama ko sa Boracay. Ay, matatalino yan. Matatalino. Basta pag sinabing BBM, supporters ni BBM, matatalino. Kapag supporter si Duterte, Tinga-tinga. So yan mga kababayan, inano lang natin tong magandang trabaho ni PBBM at ni Secretary Vince Dizon kasi yung tandem nila, simula nung tandem sila dyan, ang dami nang natapos sa mga proyekto ng mga natenga nung mga nakaraan pa. and pansinin mo, halimbawa, problema dyan sa Davao City, no? Sinong susolusyon yan? Gobyerno din. Si Secretary Vince Dizon, matapos siya diba? magmura, siguro 5 mura yan, binilang ko eh. Matapos siya magmura, naglatag siya. Sa isang lugar, Alam mo, Isang, alam mo
kung hindi mo kilala si Secretary, Natawa tuloy ako. kung hindi mo kilala si Secretary Vince Dizon, oh, basta tuloy. Parang may tuloy rito. Sorry. Okay na yan, pauwi na naman. Ayan, yan. Alam niyo kung hindi niyo kilala si Secretary Vince Dizon, hindi mo maaano na nagmumura pala to. Kasi Siguro. mabait si Secretary, malumanay magsalita. Pag nagsalita, boss patawag sa'yo, di ba? Tapos yung kalmado, kapag nakita mo pala nagmura yan, galit na pala talaga. Galit yan. na. Oo. Kasi tinan mo naman, may budget naman Nung nasa dun eh. DOTR, di pa nagbubura. Hindi. Hindi. Nung nalipat sa DPWH, nagmumura na. Yung nasa DOTR, ano pa siya, tweet-ups eh. Gwapo ba? Fresh. Gwapo, tweet-ups. Fresh. Napunta sa TPWH, parang kamukha ni Digong eh. Oh, hindi naman. Di naman. Joke lang. O di ba? So ibig sabihin nito mga kababayan na, hanggat si Presidente BBM nakaupo at si Secretary Vince Dizon nasa DPWH, kampante tayo na yung mga proyekto, mga tenga, matatapos po yan. Dahil ako sigurado ko, alam na nila yan eh. Diba? Yung sigurado. mga nakatenga na yan, kasi may record naman sa DPWH eh. Alam na yan ni Secretary Vince Dizon at alam na rin niya kung paano susolusyonan niya mga yan. Isa nga sa naging move nila dyan, yung mga nakatengang projects, ano ba, yung construction ng mga schools, Oo. yan din ang focus nila eh. Kasi yung, di ba, kakulangan natin ng classrooms, hindi nagagamit dahil natenga. Oh. Kasi naging kalakaran na eh. Sige lang, isisimula lang yung project, accomplishment na yun eh. O, ire-report na ni Digong sa zona yun. Ito yung number of schools na sinimulan ni construct. Pero hindi natapos. Tapos, pero nandun na sa report. Oh. Nasa accomplishment report na. Itong mga loko-lokong DPWH engineers din, sasabihin nila, separate project yan, yung picture na gagamitin sa liquidation, sa accomplishment report nila, iisang picture sa lumang project. Yan yung binulgar ni Lacson kay Cayetano eh. Eh nako, magkakaraming magkakabulilyasuhan pala na yan By the way, no, tungkol sa mga projects, no, yung mga natapos na projects ni Secretary Vince Dizon na ni PBBM, gusto niyo ba puntahan natin? Pwede. At kausapin natin pwede. yung mga residente doon. Katulad na lang palerista dito sa Kung saan agad natin? sa Araneta Avenue. Hindi, sa Davao City kaagad. Oh, yun, pwede. Diyan sa Araneta Avenue. Oo, tama. Alam niyo sa Araneta Avenue, yan ang isang classic example ng napakagandang accomplishment. Wala nang baha. Wala nang baha. Wala nang Dati maabot sa pangalawang palapag. Takip yung bubong ng jeep. Oo. Takip yung Lubog bubong ng na lubog jeep. ang mga Oo. kotse dyan. No? Kasi dumadaan ako dyan eh. Di ba? May tropa ko dyan sa barangay Tatalon eh. Oo. Tama. Alam niyo sa sanctuarium, yung dyan, may squabby area dyan eh. Oo. Grabe talagang tindi ng baha. Hindi na Yung paghihirap talaga. nila dyan. Oo. Ngayon, wala na. Kaya yung mga residente, tuwang-tuwa. Gusto natin balikan, usapin natin, tanungin natin kung ano na experience nila after na maayos yung flood control. Maganda yun. Puntahan natin yan. Puntahan natin. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mo'y matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, pangulong matapat. Sa puso ng masa, itinaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo, masagana, manggagawa at magsasaka, binigyang halaga.
sabay nating kamtin, tapat at matulungin. Ikaw ang tunay, BBM, sa puso ng bayan. Ikaw ay buhay.